Nakikita natin ang isang misteryosong pintuang bato na sinisinagan ng mga sulo, at sa loob nito'y nagaganap ang isang matinding labanan. Isang binatang may kulay kahel na buhok ang tumatakbong todo, habang iniiwasan ang mga atake ng halimaw, nagtataka kung posible ba talagang malagpasan niya ito. Malalaman natin na sa buhay niya, minsan na siyang nakatagpo ng isang dragon, nahulog sa bangin matapos atakihin ng isang halimaw na parang pugita, at kinailangan pang sumakay sa isang nilalang na may pakpak habang nakikipaglaban sa isang nilalang na may pulang buhok at gintong baluti. Habang siya'y hinahawakan ng halimaw, bigla niyang naalala na hindi pa ganoon katagal nang isa lang siyang karaniwang 30 taong gulang na walang trabaho, ngunit ngayon nasa isang sitwasyong lubhang kakaiba. Ang gusto lang niyang malaman ay kung paano siya napunta sa ganitong kalagayan, at kung anong kapalaran ang naghihintay sa kanya. Bumabalik tayo sa nakaraan, noong ang binata ay nasa totoong mundo pa at naglalaro sa kanyang computer. Biglang dumating ang tila paanyaya mula sa isang nagngangalang Gata. Na-curious siya at sinabing may taong parang siya rin na namumuhay ng madali. Napag-isip-isip ni Ben kung totoo man ito, baka hindi naman ganoon kaganda. Tinutukoy ang ikalawang pagkakataon sa buhay, malalaman nating ang buhay ng bida'y masusuma sa 3 linya. Ang una, nang siya'y mapunta sa ampunan. Ang ikalawa, nang lisanin niya ang ampunan at magsimulang magtrabaho sa pabrika. At sa huli, sa edad na 30, nagtatrabaho siya sa part-time habang nag-aaral para sa civil service exam. Ang tanging kasiyahan niya ay ang larong nasa kanyang screen, na tinatawag niyang Shimbos, kung saan isa na siyang veteranong manlalaro. Habang nag-iisip, sabi ng bida na lahat ng ari-arian niya ay kasya sa isang maliit na kwarto, at naitanong niya sa sarili kung magiging iba kaya ang lahat kung may gumabay sa kanya. Bigla na namang dumating ang isa pang paanyaya mula kay Gato, na ikinatuwa niya. Nagpadala siya ng mensahe, sinabing pumapayag siyang sumali sa round 21. Ngunit nang tanungin siya ng misteryosong user kung sigurado ba siya, unti-unting sumisilip ang pagdududa sa kanyang isipan. Matapos mag-type ng isa pang mensahe at makatanggap ng isang palaisipang tugon, unti-unti nang nawawala ng gana ang ating binata. Pero bigla, may boses na lumabas sa kanyang headphones, sinasabing gusto nitong makita kung talaga bang makakaligtas siya. Isang matinding liwanag ang lumabas mula sa screen, at parang isang mahika, bigla na lang nawala ang binata at nagising sa isang kakaibang lugar na parang siya'y dinukot. May mga misteryosong taong nag-alis ng hood sa kanyang mukha, at isang lalaki ang lumapit at nagsabing siya raw ang ikatlong prinsipe ng Magic Empire. Malalaman nating sa buhay na ito, ang pangalan ng bida ay Yelosian Elo. Hindi niya maintindihan ang nangyayari kaya nanatili na lang siyang nakatingin hanggang sa may nagsabing tanggalin ang busal sa kanyang bibig. Pagkatapos noon, lumuhod ang pinuno ng grupo at hiniling sa binata na itaas ang kanyang ulo. Idilat ang mga mata at tingnan siya. Kinakabahan si Bolt, iniisip kung anong linya ng buhay na naman ito. Sabi ng lalaki, bagay raw talaga sa kanya ang mukhang iyon. Matapos mag-isip-isip, napagtanto ng binata na nasa bahagi na siya ng laro kung saan pinapaslang ang prinsipe. Sa malamig na tinig, sinabi ng lalaki na mas mabuting huwag siyang gumawa ng kahit anong bagay, habang ang tanging iniisip ni Bolt ay kung prank lang ba ito. Pagharap ng pinuno, sinabi nitong sa araw na iyon, ipapatupad ang parusa ng Republika. Nanginig siya at sinabing may hindi pagkakaunawaan. Pero inilapat ng lalaki ang espada sa kanyang liig at sinabi na niyang hindi ito biro. Mula sa pinagtapian ng talim, unti-unting tumulo ang parang strawberry juice. Sinabi ng lalaki na kahit isa siyang bulok na prinsipe, kapag nalaman ng emperador, hindi ito palalampasin. Doon lang natauhan si Yelosian at naunawaan na hindi ito isang biro, na siya na ngayon ang ikatlong prinsipe ng Bolt Empire, kilala sa katamaran at kakaibang ugali. Isang inis na disposable at matatapos ang buhay sa tagpong iyon. Na-curious ang bida kung sino ang may kontrol sa kanya, at kung siya na ngayon ang inisi. Napatingin siya sa isa sa mga hooded na lalaki. Muling lumapit ang pinuno ng grupo at nagtanong kung may huling salita ang ikatlong prinsipe. Nauutal, sinabi ng binata na hindi niya alam kung ano ang nangyayari rito, at hindi siya ang ikatlong prinsipe. Sinabi ng lalaki na tigilan na niya ang pagsisinungaling, ang kanyang pulang mga mata raw ay sumisigaw ng dugo ng maharlika. Kasama ng kanyang matabang katawan, malinaw daw na siya ang ikatlong prinsipe. Gulat na gulat si Yelosian, iniisip kung bakit hindi siya naging ang pangunahing bida, kundi isa lamang palitang karakter. Bigla siyang napasigaw, tinatanong kung ano bang pinasok niya. Itinaas ng lalaki ang kanyang espada at sinabing sisiguraduhin niyang magiging mabilis at walang sakit ang kanyang kamatayan. Sumugod ito ng buong bilis. Nakapikit, sinabi ng bida na hindi siya maaaring mamatay ng ganito. Dahil may mga bagay pa siyang nais makamit. Bigla, parang nawala ang lahat ng kulay ng mundo. Pagdilat niya ng mata, nagtataka siya kung bakit wala siyang nararamdamang sakit at kung bakit tila nakapirmi ang lahat. May lumitaw na mensahe na nagsasabing magsisimula na ang laro at ang player na kumokontrol kay Yelosian ay nakatanggap ng misyon na tinatawag na Escape the Crisis.
Habang iniisip ito, napagtanto ng bida na dahil nakapaus ang mundo, maaari siyang makagalaw para umusad sa tagpo, isang bagay na kailangan niyang gawin bago bumalik ang lahat sa normal. Isa pang mensahe ang lumitaw, sinasabing magsisimula na ang pagpili ng Destiny Cards. Malalaman natin na ang mga card na ito ay nagbibigay, bukod sa iba pa, ng dagdag na stats, natatanging abilidad, at eksklusibong kagamitan. Kaya ang tamang pagpili ng card ay nangangailangan ng husay, at magpapatuloy lamang ang susunod na round kapag naabot na ng player ang isang tiyak na level. Balisa, ang tanging magawa ng binata ay manalangin na sana'y maganda ang mapunta sa kanya. Biglang may lumitaw na kidlat at pagkatapos nito ay lumabas ang 3 card. Habang nag-iisip, sabi ng binata na sa oras na makapili siya, mawawala ang pagkapirme ng lahat na maaaring humantong sa kanyang kamatayan o pagpapatuloy sa laro. Kahit natatakot, nagpasya siyang panahon na para tumingin sa card, at kahit nasa ganitong sitwasyon, naramdaman niyang curious din siya. Ngumingiti, sinabi ng bida na ipakita na kung siya ba'y nanalo ng jackpot o ng purong kamalasan. Malalaman natin na sa mundong iyon, may patakaran tungkol sa unang shuffle kung saan garantisado ang manlalaro ng kahit isang melee combat card, isang tulong para sa magaan na simula. At makikita natin na ang average grade ng 3 card na nakuha ni Gelosian ay E. Sinusuri ang sitwasyon, nagpasya ang bida na itaya ang lahat kapalit ng isang card na may grade A. Kaya't pinihit niya ang unang card, isang slave gladiator na may grade A. Gulat na gulat siya, iniisip kung ito ba'y isang uri ng biro. Ngunit nang isunod ang pangalawang card, lumitaw ang third-class actor na may grade A. Pinawisan siya ng malamig, iniisip kung ano bang klaseng kalokohan ito. Pero bigla niyang naalala, ang average grade ng unang draw ay E, kaya't posibleng ang huling card ay may grade na. Buong determinasyon, lumapit si Yolosian sa kanyang huling pag-asa. Isang matinding liwanag ang lumitaw, kasunod ng makukulay na pagsabog na napilitang takpan ng binata ang kanyang mga mata. Pagtingin niyang muli sa unahan, natanto ng bida na nakakuha siya ng isang transcendent card, at ang nasa pabalat nito ay walang iba kundi ang dakilang salamangkero mismo. Nakanganga, muli niyang tinanong kung ano ba talaga ang nangyayari. Dahil ang isang transcendent level card ay halos imposibleng makuha, lalo na sa simula pa lang, at karaniwang lumalabas lamang matapos ang Supreme Long Range Phase. Nakatingin siya ng mariin sa card, habang ang espada ay nananatili pa rin sa kanyang leg. Naisip ni Gelosian kung kaya ito nangyari ay dahil isa siyang miss, dahil ang kanyang kamalayan ay nakakulong sa isang karakter na hindi nilikha ng player, kundi may sariling istorya at wika. Bukod pa sa katotohanang ang mga miyembro ng pamilyang imperial ng Vault ay likas na pambihirang mga salamangkero. Kahit nalilito, napagtanto ng bida na panahon na para pumili. Aling card ang makapagliligtas sa kanyang kaakit-akit na katawan? Ang masamang balita, hindi ito ang Great Mage card, kahit na ito'y transcendent level. Dahil sa ngayon, 3 abilidad pa lamang ang pwedeng gamitin mula rito. Malalaman natin na ang Great Mage card ay may kakayahang tinatawag na Super Special Control na gumagana lamang laban sa mga sandatang may mahika. Ang pinakamahalagang detalye, lahat ng mahika ay nangangailangan ng oras upang makakuha ng mana mula sa core na matatagpuan sa paligid ng puso ng salamangkero. May luha sa mga mata, iniisip ni Gelosian na kahit ganoon, hindi niya maaaring sayangin ang pagkakataong piliin ang card na yon, iniisip na baka imbes na mapugutan siya ng ulo, magre-reincarnate na lang siya, kahit bihirang mangyari iyon sa mga ngisi. Na curious, sinabi ng binata na hindi niya alam kung sino ang nagdala sa kanya sa mundong iyon at ibinilanggo sa katawang ito, para lang biglang iabot ang isang top-level na card na parang biro lang ang lahat. Habang naalala, binalikan niya ang sandaling may misteryosong boses na lumabas mula sa kanyang headphones, saka siya pumili ng Great Card para mabuhay, kahit sa loob-loob niya ay galit siya na itinapon lang niya ang isang transcendent card. Habang nakatingin sa card, nangakong muli ang bida na balang araw, mahahanap niyang muli ito, habang taimtim na nagdarasal na sana'y pigilan ng kanyang desisyon ang tuluyang pagkawala ng kanyang ulo. May lumitaw na mensahe na nagsasabing nakakuha siya ng 3 natatanging abilidad mula sa gladiator, at muling magsisimula ang laro sa loob ng 5 segundo. Iritado, tinanong niya kung sino ba ang ulol na nanggugulo sa kanya. Sabi ng ating binata, kahit sa orihinal na istorya ay namatay ang kanyang karakter, hindi iyon mangyayari habang siya ay nakakulong sa katawan nito. Biglang nagpatuloy ang laro, ngunit walang mensaheng lumitaw na nagpapaliwanag kung paano gamitin ang mga nakuha niyang abilidad. Ang lalaking may hawak ng espada, matapos isagawa ang putok, ay tumalikod at nagsimulang lumakad palayo. Nilapitan ng iba at sinabing panahon ng umatras ayon sa naplanong ruta. Ngunit may isa sa grupo ang nagsabing buhay pa ang 3 prinsipe. Gulat na gulat ang komandante at nagtanong kung paano iyon posible kung pinugutan na niya ito. Ngunit sumigaw ang isa pa, hindi raw iyon nangyari.
Takot na takot si Jaloshan habang taimtim na nagpapasalamat sa instinct na nagturo sa kanyang paano paganahin ang abilidad. Inamin niyang pinili niya ang basurang e-card na yon dahil kahit paano'y kilala ito sa hanay ng mga manyakis na player. Kahit kadalasan ay walang silbi ang mga kakayahan nito. Lumapit sa binata ang komandante at tinanong kung paano pa nakakabit ang kanyang ulo sa leg, sabay sabing hindi man niya alam kung anong ginawa nito pero walang makakapigil sa kanya para umalis itong patay. Agad na kumilos ang bida at tinawag ang pangalang Banalotrash na ikinagulat ng lahat. Tinanong ng komandante kung paano niya nalaman ang pangalan niya. Tumayo ang binata at mariing nagtanong. Paanong hindi mo nakikilala kung sino ang nasa loob ng matabang katawan na ito? Ibinunyag niya pagkatapos na siya si Ulam, ang Diyos ng paghihiganti at ang tunay na pinuno ng kanilang grupo. Habang iniisip, sinabi ng bida na alam niyang ang lahat ng naroon ay mga pari ng mataas na simbahan ni Ulam, mga asasinong kasapi sa Order of Vengeance. Dahil ang simbahan ay bahagi ng Revolutionary Army, kaya nila dinukot ang ikatlong prinsip upang pabagsakin ang imperyo, isa sa tatlong paunahing fraksyon sa laro, at dahil dito, kailangan niyang gamitin ang lahat ng kanyang talento sa pag-arte upang mabuhay. Tumalon siya na parabang naiinis, sabay utos na palayain siya agad. Hindi makapaniwala, tinanong ni Bemilo kung sinasabi niyang ang matabang katawan na iyon ay ang sisidlan ni Lord Ulam. Sumigaw si Jalosin at tinanong kung paano siya naglalakas loob na ituro ng daliri ang katawan na kanyang tinatahanan habang hawak ang sariling pisngi. Habang tinitingnan ang mga reaksyon, naisip ng binata kung sobra ba ang ginawa niya. Ngunit nagpasya siyang hindi, dahil sa mundong iyon ay may 12 Diyos na mahilig bumaba sa mas mababang mga daigdig. Kabilang dito ang Diyos ng paghihiganti, na tapat sa kanyang saklaw at mahilig sumausaw sa bawat digmaan o kaguluhan. Madalas siyang nagpapakita sa kanyang mga tagasunod na para sa bida ay isang swerte. Tinanong ng komandante kung maaari bang pagkalooban ni Olam ang kanyang karapat-dapat na mga tagasunod ng bahagyang biyayang banal. Galit na galit ang bida at tinanong kung akala ba niya ay hindi niya napansin na ang gintong rebulto sa kanyang altar ay pininturahan lang ng ginto. Natigilan si Bamalo sa tanong. Ipinagpatuloy ni Jaloshan ang kanyang pag-arte at tinanong kung gusto ba nilang lahat na mamatay sa ginagawa nilang iyon, sabay muling nag-utos na itali siya agad. Mabilis na lumapit ang dalawang nakatalukbong na lalaki, at habang tinatanggal ang mga buhol, nagsimulang humingi ng paumanhin. Iniisip ng bida na gumana lang ang kanyang plano, dahil walang sinuman ang nag-akala na gagawa ng ganoong bagay ang ikatlong prinsipe. Ni si Bamelon, ang pinuno ng Order of Vengeance na kilalang malamig at kalkulado, ay hindi nakahula. Yumuko ang lalaki at humingi ng tawad sa binata. Hinawakan ni Jaloshan ang kanyang mga pulso at tinanong kung iyon lang ba ang kaya niyang ialok, saka iniutos sa lahat ng naroon na lumuhod. Walang tanong-tanong, sumunod ang mga nasa paligid at habang nakaluhod sa lupa ay muli silang humingi ng tawad at nagmakaawa para sa awa. Sa harap, sinabi ng komandante na isang karangalan ang makaharap ng personal ang kanilang Panginoon. Ngunit nais niyang malaman kung bakit kailangang bumaba ito ng diretsyo, kung maaari naman sanang magpadala na lang ng banal na mensahe sa High Priest. Nagmuni-muni ang bida at napagtanto niyang tuluyan na siyang nagsinungaling at kailangang panindigan ito. At sa kanya napansin, may isang lalaki pa sa sulok na hindi lumuluhod. Lumapit siya sa pinuno ng order at sinabing si Prinsipe Jaloshan ay magiging isang hinirang na apostol, kaya walang sinuman ang pwedeng humawak o lumapit sa kanya. Narinig iyon ni Bamalo at tuluyang kumagat sa pain, ngayon ay natatakot na siyang mawalan ng sariling posisyon. Ipinagpatuloy ng bida ang kanyang pag-arte at sinabing ang ikatlong prinsipe ay kalaunay sasama sa Revolutionary Army. Habang iniisip niyang tiyak na iimbestigahan ito ng lalaki sa High Priest na nangangahulugang may mas mataas na taong nasa likod ng lahat. Isang kasabwat mula sa loob at labas dahil hindi basta pababayaan ng imperyo ang isa sa mga prinsipe nito na mamatay ng ganoon-ganon lang. Bilang pag-iingat, sinabi ni Jaloshan na ang ikatlong prinsipe ay hindi babalik sa palasyo kundi pupunta sa Orax upang magsimulang maghanda bilang apostol. Dahil dito, kailangang si Bemilo mismo ang magprotekta at igalang siya ng lubos. Malalaman natin na ang Orax ay ang pinakamalaking lungsod sa kanluran at ang kabisera ng Revolutionary Army, isang teritoryong itinuturing na kaaway ng mga mamamayan ng imperyo. Bukod pa roon, ang lugar na iyon ay kung saan ang kaalaman ang pinakamataas na kapangyarihan na para sa bida ay isang mainam na pagkakataon upang lokohin ang sistema. Tumayo ang binata at sinabing panahon na para umalis, habang iniisip na kung gusto niyang gawing Diyos ang isang basurang karakter, kailangan niyang mandaya. Ilang sandali ang lumipas at nasa kabubatan na sila, makikita natin ang mga miyembro ng Order of Vengeance na alok ng pagkain sa bida, sa sobrang kasabikan na parang wala ng kontrol. Nahihiyang sinabi ni Jaloshan na sinusubukan niyang magpapayat at nakiusap sa mga lalaki na alisin ang pagkain sa kanyang harapan. Ngunit sabi ng mga tauhang kunad, sumusunod lang daw sila sa utos ni Olam, kaya't napagtanto ng binata na tila wala sa kanilang mukhang tunay na mga asasino.
Muli niyang tinanggihan ang pagkain, sabay sabing kailangan niyang magpigil. Ngunit may isang lalaking may malaking ngiti ang nagsabing hindi na kailangang magpapayat pa ang bata, dahil mula't simula pa lang, perpekto na raw ang katawan nito. Bigla na lang dumating si Bemilo at tinanong kung bakit naroon ang kanyang mga tauhan sa halip na nagbabantay. Na para bang nakalimutang nasa teritoryo pa rin sila ng imperyo, mabilis na nagsitakbuhan ang lahat. Umupo si Bemilo at sinabing huwag sanang masamain ng prinsipe ang mga lalaki, sobra lang talaga ang kanilang pananampalataya, sabay inabot ang isang binti ng ibon at kumagat, sabay sabing nagbibiro lang siya. Itinapon niya ang tira, sabay sabing talagang nabawasan ng husto ang timbang ng ikatlong prinsipe na nakakagulat dahil 3 araw pa lang ang lumilipas. Dahil sa tagal niyang kasama ang order, ngayon lang daw siya nakakita ng taong kasing tibay ng batang ito. Nang magsasalita pa sana si Bemilo, pinutol siya ni Kelojin at sinabing alam niya na noong una, nagtataka si Bemilo kung paano sila makakalabas sa teritoryo ng imperyo. Dahil sa laki ng prinsipe, paano nga ba ito makakalakad ng malayo? O kahit makatayo man lang, lalo na't ang endurance nito ay nasa iisang digit lang na para bang isa ng bangkay na naglalakad. Makikita nating matapos ang pagtuklas na iyon, napagtanto ng bida na kailangan niyang magpapayat sa kahit anong paraan. Dahil lahat ng mata ay nakatuon sa kanya, tahimik na nagtatanong kung paano nila matatawid ng ligtas ang isang kasama na sobrang bagal, at dahil doon, labis niyang kinapuotan ang ideya ng pagiging pabigat. Bumalik tayo sa nakaraan, kung kailan binabangga ng binata ang ulo niya sa lupa, pakiramdam niya'y isa siyang basura na ikinagulat naman ng lahat. Tumayo siyang mag-isa nang walang tulong. Sinabi niyang hindi niya kailangan ng potion at handa na siyang magpatuloy matapos i-activate ang kanyang masochist skill, isang kakayahang nagpapabilis ng mental at physical recovery matapos tumanggap ng di nakamamatay na pinsala. Malalaman natin na ang mga attribute na sobrang baba ay pwedeng mabilis mapataas sa pamamagitan ng matinding pagsasanay. Dahil dito, imbes na maging pabigat, nagpa siya ang bida na paulit-ulit banggain ang sarili niyang ulo hanggat kailangan. Kahit pagtinginan siya ng lahat na parang baliw, iniisip din nilang sobrang tibay niya. Ngayon, may endurance na siyang 37, iniisip ni Helosian na ito pa lang ang simula. Sinabi ni Bamelo na kinabukasan ay dapat na nilang marating ang lugar kung nasaan ang teleport gate papuntang Orax. Pero may problema dahil ang orihinal na plano ay patayin siya, hindi isama ng buhay. Nagulat ang lalaki nang sabihin ng binata na alam niyang may kasabwat sa loob at sang-ayon siya roon. Sinabi ng pari na dapat sana'y nag-iwan sila ng bangkay bilang patunay. Pero dahil hindi yun nangyari, tiyak na may hahabol sa kanila. At kung madiskubre ang ruta ng kanilang pagtakas, maaari silang salakayin mula sa magkabilang panig na isang napakalaking problema, kaya kailangan nilang magmadali. Matapos ipaliwanag ang sitwasyon, tinanong ni Bemilo kung alam ba ni Telosian kung sino ang kasabwat. Walang pag-aalinlangan, sinabi ng binata na, at ito ay si Viscount Zurichmos, ang ministro ng mga gawaing pambakuran sa imperyo. Tinanong ng lalaki kung may dahilan ba siya para pag-isipan ang taong iyon. Habang iniisip, napagtanto ng bida na sinusubukan lang siya ng pari, pero interesado rin itong mas makilala siya. Kaya para makuha ang tiwala nito, sinabi niyang imperial si Zurich, pero ang pinagmulan nito ay ang tribong Khan, na kamakailan lang ay nakipagdigmaan sa imperyo para sa kontrol ng hilagang kanluran, at malapit din sa Revolutionary Army. Bukod pa roon, ang anak na babae ng lalaki ay pinakasalan ang isang miyembro ng katutubong pamilya mula sa isang teritoryong malapit sa hangganan. Kahit may tigil putukan ngayon ang imperyo at ang revolusyonaryo, patuloy pa rin ang maliliit na sagupaan na nangangahulugang may 2 posibilidad. Ang una na kahit sworn enemy sila ng hukbo, palihim silang nakikipagtulungan dito. Pero dahil ipinakasal mismo ni Zurich ang kanyang anak na babae upang bumuo ng ugnayan sa mga revolusyonaryo, ibig sabihin, ang tunay na target ay ang dakilang simbahan ni Ilum na nagpapakita na ang manugang ng ministro ay isang tagasunod o pari ng Diyos ng paghihiganti. Napatahimik si Bemilo at sinabing talagang kamangha-mangha na alam lahat iyon ni Jelosian. Iniisip ng binata na ngayon ay iba na ang tingin sa kanya ng lalaki. Ngunit dahil hindi namatay ang kanyang karakter, gagamitin ng ministro ng mga gawaing pambakuran ang kanyang strongman card, tulad ng pinakamalapit na unit panangga mula sa kabundukan ng Lokman, na binubuo ng mga espesyal na kabalyero sa ilalim ni Marcos Voigt. Matapos mag-isip, sinabi ni Bamilo na anuman ang mangyari, kailangan talaga nilang magmadali. Pero sinabi ng bida na hindi sila maaaring dumaan sa gate. Kailangan nilang humanap ng bagong ruta na hahanapin niya pagkatapos pag-isipang mabuti. Lumapit ang isa sa mga miyembro at tinanong kung plano ba ng binata na hintayin ang oso at ang may tingali na kasalukuyang humahabol sa kanila. Sila raw ang kanyang mga personal na tagapagbantay. Napatingin si Jelosian sa misteryosong lalaki, iniisip kung sino ito. Inis na inis, tinanong ng lalaki kung kailangan pa ba niyang pilitin ang binata na ibuka ang bibig para makakuha ng sagot. Sabay hawak sa kanyang espada at sinabing maikli lang ang kanyang pasensya. Ngumiti ang bida at tinanong kung sino siya.
Dahil wala namang rason para sumagot sa isang estranghero, lalo na kung ang estrangherong iyon ay nagtatangkang takutin siya sa harap ni Bemilo. Tumayo ang binata at sinabing may dalawa siyang sasabihin. Una, na wala siyang balak bumalik sa Imperial Palace dahil kung iyon ang layunin niya, hindi siya sumama sa mga pari. At pangalawa, tama ang lalaki, hinihintay nga niya ang oso at ang nightingale. Pero wala siyang balak ipaliwanag ang dahilan sa isang taong ni hindi man lang nagsasabi ng pangalan. Galit na galit, sinabi ng misteryosong lalaki na mukhang hindi alam ng binata kung nasaan ang kanyang lugar. Habang sinusubukan ni Galosian alamin kung saan nanggagaling ang pabangong may halimuyak ng bulaklak. Mabilis na namagitan si Bemilo at sinabing tigilan na nila pareho ang pagtatalo. At sinabi niyang ang lalaking nasa tabi niya ay si Orgel, isang di-opisyal na miyembro ng order ngunit sumusuporta sa kanilang layunin. Iniisip ng bida na isa itong bayarang mandirigma na, dahil walang kinabibilang ang grupo, ay malayang nakakaikot. Ngunit kahit ganoon, hindi pa siya kailanman nakarinig ng nis na may pangalang Orgel. Na nangangahulugang posible ring isa itong totoong tao na katulad niya. Sabi ng misteryosong lalaki, ngayong alam na ng bata ang kanyang pangalan, maaari na itong sumagot sa tanong niya. Malalaman natin na sina Beer at Nightingale ay sina Carl Cillian, isang 6-star knight na laging kasama ng prinsipe, at si Terven Sui, ang guro sa mahika ni Kilosian at isang 7-star witch. Nawalan na ng pasensya si Orgel at sinabing mas mabuti sigurong patayin na lang ang bata ngayon. Ngunit tinanong ng bida kung kilala ba nila ang komandante ng mga espesyal na kabalyero. Na ang pangalan ay Elrond Royd, sabay pilit ng sagot. Sabi ng pinuno ng order, syempre kilala niya ito, isa sa 3 dakilang swordsman ng imperyo. Tinanong ng bida kung sa tingin ba nila'y kaya nilang talunin ito sa labanan. Dahil walang sumagot, sinabi niya na kung ipagpapatuloy nila ang paglalakbay, siguradong papatayin silang lahat ni Elrond Royd. Dahil isa itong halimaw na may 9 stars word mastery at level 70. Kinikilala ng mga manlalaro bilang isa sa ilang e-monster sa buong kontinente. Sa pagtatapos ng kanyang sinabi, tinukoy ni Gelosian na ang paghamon sa Marquis ay hindi naman masamang ideya kung layunin lang talaga nilang maglaho. Nang laki ang mga mata ni Orgel at sinabing kung totoo man yon, patungo sila sa kamatayan. Na ikinagulat ng bida dahil inakala niyang makikipagtalo pa ang lalaki kung paano niya alam ang impormasyong iyon. Tinanong ni Vimila kung ano na ang dapat nilang gawin. Dahil kahit kasama pa ang Beer at ang Nightingale, walang katiyakan ang tabumpay. Pagtingin sa lalaking may kulay abo ang buhok, napansin ng bida na alam na nito ang lahat. At sa kanya sinabi na may alam siyang paraan upang makalusot sa gate at makapasok sa oraks ng ligtas. Pero kailangan muna nilang mangako na pananatilihin ang kanyang lihim at mangakong ito'y isumpa gamit ang kanilang pinky finger sa ngalan ni Ulum. Sumunod ang High Priest at sinabing pananatilihin niyang lihim ang lahat ng sasabihin ng ikatlong prinsipe hanggang sa kanyang kamatayan. Sinabi naman ng bida na kailangan din niyang ipahanap ng lalaki ang isang bagay pagdating nila sa Orax, isang peres ng salamin na doon lang matatagpuan. Pagkatapos ay nagsimula siyang magsalita tungkol sa oso na may palayaw ding downed knight na matapos ang pagbagsak ng imperyo ay tumakas papuntang 5 kaharian ng Hilaga. Doon siya naging komandante ng mga High Knight. Ayon kay Kilosian, ang tunay na pangalan ng lalaki ay Carls Riut, anak sa dugo ni Elrond Riut, isang bagay na kakaunti lang ang nakakaalam at kabilang si Carls sa mga hindi nakaalam nito. Gaya ng inaasahan, napansin ng bida na alam din ni Orgel ang katotohanang iyon na nagpapatibay sa hinala niyang isa itong tunay na tao. Ibig sabihin, baka napapansin din nito ang mga detalye tungkol sa laro. Kaya't kailangan niyang alamin kung gaano karami ang alam ni Orgel tungkol sa buong sistemang ito. Maya-maya, makikita nating hinahanap ni Carls ang binata at handa nang makipaglaban sa mga miyembro ng Order of Vengeance. Galit na galit ang kabalyero at tinanong kung paano nila nagawang dukutin ang prinsipe, sabay sabing hindi pa huli ang lahat para palayain ito. Sa kanilang isipan, sinabi ng mga nakatalukbong na lalaki na ang bata mismo ang kusang sumama sa kanila. Makikita nating tumatakbo si Galosian habang iniisip na masyadong maaga dumating ang kabalyero kaysa sa inaasahan. Kaya't kailangan niyang makarating agad bago pa magsimula ang labanan. Inactivate ni Tervan Sui ang kanyang kapangyarihan at inutusan ang mga lalaki na sabihin kung nasaan ang kanyang alagad. Ngunit nang may isang sumubok magpaliwanag, agad siyang sinigawan ng babae na manahimik kung ayaw niyang maging abo. Wala nang ibang mapagpipilian, naghanda na sa labanan ang mga nakatalukbong. Pero dumating ang ating bida sakto sa oras at sumigaw sa lahat na maghintay muna, ipinakita sa kanyang mga tagapagbantay na buhay siya at maayos ang lagay. Labis na nagulat ang dalawa sa nakita nilang tagpo. Dahil malayo na sa dati ang itsura ng katawan ng bida, ngumiti ito at sinabi kay Carls na siya ang ikatlong prinsipe. Galit na galit si Carls at tinanong kung paano nagawang pahirapan ng order ang bata hanggang sa mawalan ito ng sobrang timbang. Hindi niya alam na sa totoo lang, walang sinuman ang gumawa ng anuman. Lumapit ang binata at sinabi na hindi siya dinukot.
Nakabuka ang bibig, natanong ng dalawa kung ano ang pinagsasabi niya. Sinabi ng bida na sa isang banda ay parang dinukot na siya, pero nanatili siya dahil gusto niya. Pagkarinig nito, biglang naggitngit ang mangkukulam. Sumigaw si Tervin, sabay sabing dumaan siya sa impyerno para lang malaman ngayon na wala pala sa panganib ang alagad niya. Kaya't papatayin niya ang binata pati na rin ang lahat ng iba. Iniisip ni Jaloshan kung ang kakayahang magmura ng ganon ay dahil ba talaga sa pagiging mangkukulam ng babae. Malalaman natin na si Tervin ay ang ipinagmamalaki ng Vault Magic Empire, na ayon sa mga chismis ay isang mangkukulam na mahigit 200 taong gulang na nananatiling bata sa pamamagitan ng paliligo sa strawberry juice. Pero ang totoo, siya ay 19 na taong gulang pa lamang. Isa siyang uri ng mangkukulam na ipinapasa ang kanyang pamana sa mga tagapagmana. Kabilang na ang mga alaala at anyo. Upang lalong palakasin ang mga nakakatakot na chismis tungkol sa kanya. Ngumiti si Carls at hiniling sa dalaga na kumalma at pakinggan muna ang sasabihin ng ikatlong prinsipe. Sumunod naman si Tervin na nagpakitang mahina rin pala siya sa gwapong lalaki. Nakabrace ang mga braso, ipinahayag ng bida na pupunta siya sa Orax. Sumigaw ang kanyang kasama, tinanong kung anong ibig sabihin ng pupunta siya sa teritoryo ng kalaban. Sinabi ng binata na alam niya yon, pero ang landas na tatahakin niya mula ngayon ay hindi na pagpapatuloy ng kanyang nakaraan. At ang ganoong landas lamang ang magbibigay sa kanya ng pagkakataong isabuhay ang kapalarang pinili niya. Kaya't nakiusap siya na huwag siyang pigilan. Lumapit siya at humingi rin ng paumanhin kay Tervin, na marahil ay iniisip na tinalikuran na niya ang mahika na hindi totoo. Dahil balang araw ay ipakikislap pa rin niya ang liwanag ng 5 kulay. Sa isipan ng mangkukulam, iniisip niya kung ano ang nangyari sa kanyang alagad. Na ngayon ay kaya nang tumingin ng diretsyo sa mata. Bukod pa roon, binanggit pa nito ang isang kasabihang ipinamamana sa bawat henerasyon mula sa Tower of Five Colors kung saan siya natutong magmahika. Isang kasabihang halos wala nang alam ang mga modernong mago. Ngumiti ang babae at napagtantong kunwari lamang pala ang lahat. Nagpanggap lang ang binata na kinamumuhian ang mahika, samantalang sa totoo lang ay mahal na mahal niya ito. At nag-astang hangal habang nasa palasyo para lang linlangin ang lahat. Na nangangahulugang sa katotohanan, ang tunay na nabigo bilang tagapagturo ay siya. Sinabi ni Galosian na umaasa siyang sasama ang dalawa sa kanya, at walang pag-aalinlangan, sumagot si Tervin na sasama siya. Nagulat ang binata, kaya ipinaliwanag ng babae na epektibo siyang tinanggal bilang kanyang mentor. Kaya tungkulin na lang niyang maniwala na balang araw ay gagawin siya ng kanyang alagad na pinuno ng Tower of Five Colors. Sa kanyang isipan, iniisip ni Tervin na ang tanging problema na lang ngayon ay si Carls. Na ang nag-iisang layunin ay dalhin ang binata pabalik sa palasyo, kaya kahit pa siya ay tumanggap ng utos mula sa mismong guro, malamang ay hindi siya susunod. Umiiyak si Carls at sinabing kailanman ay hindi niya inakalang maririnig ang ganoong mga salita mula kay Galosian. Lumuhod siya at ipinahayag na lagi siyang naniwalang lalaban ang binata para sa isang dakilang layunin. At susundan niya ito kasama ang kanyang espada. Nangakong kapag may sinumang humarang sa kanilang landas, agad niya itong pababagsakin. Isang mensahe ang lumitaw, sinasabing sina Carls at Tervin ay sumali na sa grupo. Samantala, sa ibang lugar, makikita natin ang ama ng kabalyero na nagsasabing napaka-frustrating ng lahat. Lumapit siya sa isa pang binata at tinanong kung may resulta na ba ang kanilang paghahanap. Sumagot ang bata na wala pa. Galit na galit, iniisip ng komandante na wala talagang naitutulong si Galosian. Naalala niyang matapos ang matinding pagsusumikap ay naipasok niya ang kanyang anak sa pamilya Cillian. Kung saan sa kasamaang palad ay naging kasama ito ng ikatlong prinsipe, at napilitang sumunod-sunod dito kahit saan. Isang bagay na lalong sumisira sa reputasyon ni Carls. Nagsimulang mangatog ang panga ni Elrond habang iniisip na kailangan niyang ilayo ang anak mula sa mga kamay ni Jaloshan. Kahit pa makahulugan ito ng pagpatay sa binata. Malakas niyang tinanong kung may posibilidad bang si Carls at ang mangkukulam ang unang nakahanap sa ikatlong prinsipe. Sumagot ang binata sa kanyang harapan na duda siya roon. Ngumiti ang komandante at sinabing tila kakampi nila ngayon ang langit. Sabay diin na ang kanilang misyon ay putulin ang ruta ng pagtakas ng mga dumukot at puksain sila, kahit pa may bihag silang kasama. Sabay-sabay na sumagot ang mga kabalyero na nauunawaan nila ang dapat gawin at agad na umalis. Mag-isa, iniisip ni Elrond na sa ibinigay niyang utos, wala nang mag-aalala pa sa kaligtasan ni Jaloshan dahil nakatutok na ang lahat sa paglipol sa mga dumukot. Makikita natin si Jaloshan na tila malalim na naman ang iniisip. Biglang lumapit ng palihim si Carl at binigla siya, sabay tanong kung anong iniisip niya at bakit may hawak siyang espada. Sagot ng binata, kailangan niya ang sandata at naupo naman ang kabalyero habang binanggit ang pagpayat ng kanyang amo. Sabi ng bida, napunta siya sa ganung kalagayan matapos maglakbay sa kabundukan kasama ang Order of Vengeance na muntik nang ikamatay niya.
Sagot lang ni Carl, kahit ganoon, buhay pa rin siya na lalong ikinalito ni Gelosian. Sa malungkot na tinig, sinabi ng kabalyero na sobrang hirap siyang hanapin at hindi niya alam ang gagawin kung nauwi sa trahedya ang lahat. Iniisip ng bida na may saysay na iyon dahil sa orihinal na kwento ay parang magkapatid silang dalawa. At kahit hindi siya ang tunay na prinsipe, masaya siya na nakita niyang muli ang kanyang attack leader na bukod sa pagiging may talento, kung maayos na palakihin ay magtatagumpay hanggang sa huli ng laro. Pero ang makita ito sa totoong buhay ay parang makatagpo ng dating kaklase na sobrang lapit sa puso niya. Lumapit si Turvan at tinanong kung maayos ang tulog ng bida. Habang nag-isip pa rin, naalala niya kung gaano kahirap kaibiganin ang babae noon. Tumayo si Carl at tinanong si Turvan kung maganda rin ang tulog niya. Sumagot naman ang babae at sinabing siya na muna ang maliligo bago sumama sa kanila. Ngumiti si Carl at sinabing kahit payat na ang bida, tila puno pa rin ito ng sigla tulad noong nasa palasyo pa sila ng bata. Ang tinutukoy ay ang paaralang para sa mga anak ng mga maharlika. Naalala ng kabalyero kung paanong hinahangaan ng mga dalagang korte ang binata pati ang prinsesa at ibinunyag ni Tree Garboy na hindi niya alam ang kahit ano roon. Sabi ni Carl, kung ang mahika lang sana ay itinuturing na batayang kaalaman para sa lahat, baka iba ang kinahinatnan. Iniisip ni Galosian na may saysay na iyon dahil prinsipe siya ng isang imperyong puno ng mahika, ngunit wala siyang talento sa larangang iyon, kaya't lahat ng umasa sa kanya ay labis na nabigo. Nagising sa kanyang pag-isip, sinabi ng binata na huwag masyadong sisihin ng kanyang kakampi ang sarili. Dahil anuman ang klase ng bata siya noon, wala na ring nakakaalala sa ikatlong prinsipe mula sa palasyo ng mga bata. Kaya mas mabuting mag-focus na lang sila sa kasalukuyan. Sabi ng kabalyero, gusto niya ang ideyang iyon. Dagdag pa ni Galosian na sa kabutihang palad, hindi ganoon kakilala ng mga tao ang orihinal na lalong ikinagulat ni Carls. Habang nagmumuni-muni, iniisip ng bida na mas tiwala na siya ngayon sa pagharap sa mundong iyon, kahit pa sa ngayon ay isa lang siyang palpak. Na hindi naman magtatagal dahil darating din ang panahong muli siyang makakahawak ng mage card. Ipinatong niya ang kamay sa balikat ng kabalyero at nangakong babalik siya na may karapatang mabuhay. At kapag dumating ang araw na iyon, wala nang sinuman ang makakatingin sa kanya ng mababa. May sinabi si Carls na walang saysay, kaya tinanong siya ng bida kung ganyan ba talaga siya katanga. Nagbiruan silang dalawa. Pagdating ni Turvan, bumalik ang usapan sa mga plano sa hinaharap na hindi kabilang ang pagbabalik sa palasyo kung saan naroon ang mga taksil. Tinanong ni Galosian kung kilala ba ng lalaki si Marky. Si Elrond Root. Sumagot ang binata at nakaibigan ito ng kanyang ama. Napamulagat siya nang mapagtantong maaaring taksil ang lalaki. Pero agad itong itinanggi ng bida at sinabing sa totoo lang, binabantayan ng kabalyero ang gate sa pag-asang maibalik siya sa palasyo. Sabi ng kabalyero, anuman ang mangyari, lilipulin ang Order of Vengeance at hihilahin silang pauwi. Kahit pa ikadismaya yon ng kanyang amo. Ngumiti ang bida at sinabing hindi siya nadidismaya. Naikinagulat ni Carls dahil ibig sabihin ay may naiisip na naman ang kanyang amo. Nausisa ang kabalyero at ang mangkukulam kung ano ang plano. Hinawakan ni Galosian ang kanyang espada at sinabing nandoon lang ang kanyang ideya. At inihayag na balak niyang talunin si Marcus at dumaan sa gate. Nagkatinginan ang dalawang kakampi ng binata habang sinusubukang alamin kung seryoso ba siya. Tinanong ni Carls kung may sakit ba siya habang sabi ni Turvan ay siguradong nababaliw na siya. At hinawakan ng kabalyero ang ulo ng binata para tingnan kung may lagnat ito. Sabi ng bida, seryoso siya. Naiinis na tugon ng kabalyero, walang paraan para matalo niya ang commander. Sabi naman ng mangkukulam, kung ganun ang plano niya, sana noon pa man ay nagpakita na siya ng interes sa mahika. Iniisip ng bida na may saysay naman kung bakit siya minamaliit ng dalawa. Matapos ang lahat ng kahihiyan, tinanong ng babaeng pula ang buhok kung paano niya balak gawin yon. Ngumiti si Galosian at sinabing hihilingin niyang makipagduelo ng marangal sa commander at ipapatalo niya rito ang espada. Hindi makapaniwala si Carl at sinabing imposible iyong mangyari. Malalaman nating ang noble duel ay isang natatanging labanan ng isa sa isa kung saan ang mga kalahok ang nagtatakda ng mga kondisyon ng laban. Tinanong ng kabalyero kung anong klaseng kondisyon ang idadagdag ng binata, sabay sabing kung mapanganib iyon, hindi niya papayagan. Sabi ni Galosian, una niyang hihilingin sa Marquis na gumamit ng dalisay na espada, pagkatapos ay itatakda niyang ang unang makabitaw ng espada ay talo, at walang uri ng panangga ang pahihintulutan. Tumayo ang lalaking blonde at sinabing hindi pabor sa binata ang mga patakarang iyon, dahil kahit dalisay ang espada, malakas pa rin si Roy. Dagdag pa ang katotohanang mas mataas ang tsansang ang mas mahina ang unang makabitaw ng espada, at ang hindi paggamit ng panangga ay maglalagay sa kanya sa matinding panganib, kaya ang duelo ay nagmumukhang biro lang. Kaya bilang kabalyerong tagapangalaga, hindi niya hahayaang mangyari yon.
Sabi ng binata, huwag mag-alala ang lalaki dahil magiging ayos lang siya. Sabay tanong kung paano siya tutugon kung hamunin siya ng isang bagitong prinsipe bilang isang swordsman na may 59 na taon ng karanasan. Matapos mag-isip sandali, sabi ni Corals na mahirap seryosohin yon at tiyak na atake lang siya para liparin ang espada. Dahil magiging komplikado kung masasaktan ang isang prinsipe, sabi ni Galozian na yon ang dahilan kung bakit niya inisip ang tatlong kondisyon. Para masigurong hindi siya mapapatay ni Marcus kahit pagustuhin ito. Sa kanyang isipan, naisip ng bida na kung si Corals ang magsisilbing tagamasid, mas mababa rin ang tsansang may gawin ang lalaki laban sa guro ng sarili niyang anak. Sabay na pagtanto niyang kailangan na niyang ibahin ang usapan bago siya makapagsabi ng sobra. Tinanong ng kabalyero kung bakit iniisip ng binata na galit sa kanya si Marcus. Napatawa ng bahagya ang bida at sinabing matagal ng issue iyon. Sumabat si Tervin sa usapan at sinabing wala pa siyang nakikitang sinuman mula sa Order of Vengeance. Sa malayo, makikita natin ang mga nakatalukbong na umalis para isakatuparan ang misyong iniatas ni Galozian. Matapos igapos ang mga goblin, pinag-uusapan ng mga lalaki kung alin sa mga ito ang mas magugustuhan ng binata. Dumating si Bemilo at sinabing napakatanga nila dahil ang pananampalataya sa pangkalahatan ay nangangailangan ng tuloy-tuloy at tapat na paniniwala. Hinimas ang nilalang na bitbit ng pinuno, pinakiusapan siya ng iba na pakawalan na ito. Tinanong ni Bemilo kung bakit niya gagawin iyon gayong ang hirap niyang hulihin ang nilalang, sabay tanong ng isa sa mga pari tungkol sa mga taong nadakip ng mga goblin. Sagot ng pinuno na si Amster, pinauwi na niya ang lahat sa nayon dahil iyon ang kalooban ni Olim. Kaya panahon na para tawagin ang ikatlong prinsipe, at agad nagsimulang magboluntaryo ang mga lalaki para gawin iyon. Naiinis na sabi ng pinuno ng grupo na kahit posibleng maging disipulo ang binata, prinsipe pa rin siya ng kalabang hukbo. Kaya dapat ay mag-ingat ang lahat hanggat hindi pa malinaw ang lahat. Tiningnan niya si Orgel at tinanong kung pwede siyang ang tumawag kay Jalosian. Walang pag-aalinlangan, sumagot ang misteryosong binata na siya na ang gagawa niyon habang iniisip na ito na ang perpektong pagkakataon para alamin pa ang tungkol sa plano ng binata. Bumalik tayo sa tagpo kung saan sinabi ng bida na dahil halos tapos na, pwede na silang magsimula. Naguguluhan si Erven at tinanong kung ano ang ibig niyang sabihin. Ngumiti ang binata at sinabing inutusan niya ang mga pari na linisin ang barracks ng mga goblin, kaya dapat halos tapos na sila. Habang iniisip kung ito na ba ang tinatawag nilang being carried, isiniwalat ng bida na siya ang maghahatid ng huling dagok. Pumunta tayo sa barracks kung saan naninirahan ang mga bihasang goblin, isang lugar na hindi inirekomenda para sa mga baguhan. Habang naglalakad, ipinaliwanag ni Gilosian na isa pa sa kanilang kalamangan ay ang pagkakaalam nila sa kahinaan ni Marquis. Sinabi ni Coral na alam niya ang impormasyong hindi tugma ang mana at espada ng lalaki. Sabi ni Tervanen, narinig din niya na hindi mahusay gumamit ng mana ang Marquis. Biglang isiniwalat ng bida na ang kasalukuyang kahinaan ng swordsman ay nasa kanyang kanang balikat, na matinding na paralisa, pero hindi malinaw ang sanhi ng aksidente. Tinanong ng mangkukulam kung sigurado ba siya sa impormasyong iyon at sumagot ang binata habang iniisip na hindi niya pwedeng isiwalat kung paano niya nakuha ang ganoong kaimportanteng impormasyon. Habang kinakamot ang pisngi, sinabi niyang narinig lang niya ito sa usapan ng hari at kapitan ng mga Imperial Knights. Ngumiti si Corals at sinabing kung totoo man yon, hindi magagamit ng lalaki ang anumang vampire technique, isang agresibong estilo ng jewel blade na nakatuon sa walang humpay na pag-atake, dahil sa 20% dagdag sa pinsala kapag gamit ang espesyal na espada ng pamilya Ryut. Isa itong high-level na technique na responsable sa pag-abot ni Elrond sa ikasyam na bituin. Masaya ang mangkukulam at sinabing baka may pag-asa nga talaga sila. Ngunit nag-aalala si Corals, sabay sabing kaya pa rin ng lalaki na talunin ang isang kalabang may 7 bituin gamit lang ang isang braso, ibig sabihin talo pa rin ang binata ng todo. Habang nag-iisip, naitanong ni Jalosian kung kampi ba talaga sa kanya ang kabalyero. Pagkatapos ay sinabi niyang may punto ito pero alam niyang kung anong sword technique ang gagamitin ni Elrond. Nagulat ang dalawa at halos mabitawan ng panga, sabay tanong kung paano niya nalaman iyon. Bahagyang natawa ang bida at tinanong kung hindi ba nila naiisip na pwedeng manalo kung mapabitaw nila sa espada ang lalaki. Pero bago pa niya maipaliwanag ang plano, dumating si Ergil at sinabing hindi pa rin sapat iyon para mapasuko ang kabalyero. Kinabahan ang bida at napaisip kung gaano nakatagal siyang nandoon. Lumapit ang misteryosong binata at sinabing duda siyang kakayanin ng binata ang kahit isang atake mula kay Marquis. Sabi naman ni Galozian, kaya nga siya naghahanap ng strength elixir. Napansamantalang nagpapalakas sa sinumang inumin ito. Habang nag-iisip, naisip ni Erbil na plano ng binata na talunin ang hari ng kabundukan, si Lokman. Naputol ang pag-iisip ng bida nang sabihin niyang alam din niyang hindi pa sila sapat na malakas para doon, kaya hinihintay pa niya ang pagdating ng mga tutulong. Maya-maya, nakita natin ang isang goblin na nagmamakaawang huwag siyang lapitan.
Hawak ang kanyang espada, naisip ng binata na hindi tulad sa laro, buhay na nilalang ang halimaw at ayaw niya talagang pumatay. Pero para mabuhay, kailangan niyang gawin ang lahat. Matapos patayin ang goblin, naramdaman ng binata ang kasiyahang dumadaloy sa kanyang katawan. Napagtanto niyang mayroon na siyang 3 skill point. Kailangan niyang makaalis sa level 1 at makarating sa level 9 para makuha ang mga sword teknike na kailangan para matalo ang Marquis. Ibig sabihin, mahaba pa ang lalakbayin niya. Matapos ang maraming pagpatay, nakuha ni Gelosian ang skill na extreme training. Lumapit si Carl at tinanong kung bakit parang nag-iba ang anyo niya, at sa tabi nito, tinanong ni Thurvin kung palihim ba siyang umiinom ng potion. Sabi ng binata, naghanda ng magagandang bagay ang Order of Vengeance para sa kanya. Napansin niyang interesado ang babae, kaya sinabi niyang nauna na siyang kumuha ng lahat, ikinagalit ito ng babae dahil sa sobrang kasakiman. Ngumiti ang bida at naisip na 19 anyos lang talaga ito. Dumating si Bemilo at tinanong kung ano pa ang gusto niyang ipagawa. Matapos mag-isip sandali, sinabi ni Eulogin na tiyak may natitira pang goblin, kaya ipagtipon sila roon. Pagkatapos ay napagtanto niyang panahon na para matutong mangaso at gumamit ng espada. Makalipas ang kaunting oras, nakita natin siyang kasama si Carl habang pinagmamasdan ang mga papalapit na halimaw. Aktinibado ang kanyang kapangyarihan, sinabi ni Tervin na siya na ang bahala sa 2 goblin. Bigla, may lumitaw na nilalang sa ere at sumugod sa bida na nagawang harangin ang atake gamit ang espada habang iniisip kung paanong napakalakas ng isang munting nilalang. Nakita natin na malaki ang diferensya ng tangkad ng bata at ng halimaw. Habang nag-iisip pa rin, sabi ni Galosian na ang paggamit ng espada ay hindi na nakakahiya at dahil sa kanyang mga skill, nakikita rin niya kung kailan at saan dapat umatake, gaya sa laro. Sinugod niya ang goblin gamit ang buong lakas, naramdaman ang bugso ng adrenaline, at natuwa sa galing niyang higit pa sa inaasahan sa laban. Hindi niya inakala na magkakaroon siya ng ganitong kasanayan at kontrol laban sa mabilis na kalaban, at balak pa niyang pataasin ang mental at physical regeneration niya. Lumapit si Carl at sinabi na sapat na ang laban para sa araw na iyon, dahil pagod na rin siya at ang Order of Vengeance, at baka maapektuhan ang kaligtasan at performance ng grupo kung pipilitin pa. May konting tawa, sabi ng bida na tama lang, gabi na rin naman, kaya mas mabuting huminto na at lumabas para uminom. Narinig ito ng mga pari at natuwa sila ng husto. Pagbalik nila, nagtipon ang lahat sa paligid ng campfire at nakikinig sa mga kwento ng isa sa mga nakahuod, hindi nila alam na may mga matang nakatingin sa kanila. Sa kabilang panig, may mga taong nagtatago sa likod ng mga puno at iniisip ng isang binatilyo kung siya nga ba talaga ang ikatlong prinsipe. Sa kabila, tinanong ng isa pang lalaki ang kapitan kung dapat na bang patayin ng lahat. Pagharap, sabi ng binatilyo na nag-isip pa siya. Naiinis, tinanong ng isa pang binata kung bakit hindi nagtago ng bakas ang grupo at ngayon pa'y nagliyab pa ng campfire habang nag-inuman. Napagtanto niyang maaaring isa itong patibong, lalo na't mukhang hindi naman bihag ang ikatlong prinsipe dahil kasama rin ang kanyang mga bantay. Nabalisa, tinanong ng isa pang bantay kung ano ba talaga ang nais niyang gawin. Sabi ng binatilyo na huwag muna siyang istorbohin dahil kailangan niyang alamin muna kung ano talaga ang nangyayari. Bigla, naramdaman ng grupong nag-inuman ang presensya ng mga kabalyero. Lumapit si Felit at sinabing natutuwa siyang ligtas si Galosian. Tinitigan lang siya ng ating bida at tinanggap ang bati ng walang emosyon. Inis na inis, hiningi ng lalaki ang paliwanag ni Carl kung bakit tila ipinagkanulo nito ang imperyo kasama ang prinsipe at ang mangkukulam. Habang nag-iisip, sinabi ng bida na ang ganoong pahayag ay isang malaking kawalang-galang kahit pa sa isang galing sa pamilyang imperial. Walang emosyon, sinabi ng kabalyero na sasagutin lamang ng kanyang Panginoon ang mga tanong kapag binati siya ng maayos. Lumitaw si Turvan at sinabing sang-ayon siya ng buo. Ang eksenang ito ay nagpasaya sa ating bida dahil mayroon siyang mapagkakatiwalaang mga tao sa tabi niya. Pero hindi natuwa si Felit. Lumuhod ang lalaki at nagpakilala bilang Vice Captain at leader ng squad ng Special Forces Knights. Inutusan siya ni Gelogin na tumayo at pinakiusapan ang Duika na umalis muna para makapag-usap sila ng pribado. Pagkatapos noon, sinabi ng ating bida na baka napansin na ng lalaki na sila'y naglalakad ng hindi tinatakpan ang kanilang mga bakas. Pagkatapos ay isiniwalat niyang ginagawa nila ito upang iligaw ang unit na humahabol sa kanila. Tinanong ni Felit kung bakit ginagawa iyon ng mga pari, at sinabi ng bida na siya mismo ang nag-utos nito dahil hinihintay niya talaga ang pagdating ng lalaki. Nagulat ang kapitan nang isiwalat ni Galosian na hindi siya dinukot at balak niyang pumunta sa Aurax. Ngunit para magawa iyon, kailangan muna niyang makipagkita kay Marquis Elrondroid. Habang nag-iisip, sinabi ni Felit na kahit likas na pahirap ang prinsipe, may mga hangganang hindi dapat lagpasan. Matalim ang tingin niyang tinanong ng direkta kung plano ba talaga ng bata na tulungan ang pagtataksil sa imperyo. Sagot ng ating bida, iyon ay usapang mas nararapat pag-usapan kasama ng Marquis.
Wala nang ibang opsyon, umayon si Felit at sinabing tama ang prinsipe, na nagpapakitang hindi na ganoon kahirap kuhanin ang loob niya. Lumapit ang bida at sinabing dahil gabi na, mas mabuting umalis sila kinabukasan. Dahil kailangan muna niyang puntahan ang isang lugar upang alisin ang isang insekto na matagal nang gumagambala sa mga mamamayan ng imperyo. Pagkatapos ay umaasa siyang hindi gagamitin ng lalaki ang pagkakataon upang atakehin ang Order of Vengeance. Dahil, bilang taong matagal nang nagsisilbi kay Commander Ryut, siguradong alam din niya ang lihim sa likod ng kapanganakan ni Carl. Nagulat si Felit at tinanong kung paano nalaman iyon ng bata. Ngunit tinakpan ni Galozian ang sariling bibig gamit ang isang daliri at sinabing mas mabuting huwag na silang gumawa ng gulo. Hintayin na lang nila ang pagdaan ng gabi. Habang lumalakad palayo, tinapos ni Galozian ang usapan sa pagsasabing makipagkita na lang ang kapitan sa kanya kinabukasan ng umaga. Nakanganga, nagtataka ang lalaki kung iyon ba talaga ang ikatlong prinsipe o kung tuluyan nang nabaliw ang bata. Agad sumikat ang araw at makikita ang mga nalalabing abo ng kampo. Handang umalis, iniisip ng bida na ang teknikang gagamitin ni Elrond ay ang Trafalgar Sword Technique na nakatuon sa mabilis na mga atake na may diin sa depensa at maaaring gamitin anuman ang klase ng sandata ng gumagamit. Nalalaman natin na para kay Elrond, ang kanyang espada ay sumasagisag sa kanyang ego at may sariling kalooban. Pagkaraan ng ilang oras ng pagsasanay, natutunan ng ating bida ang nomadic quicksword technique na nagbibigay sa kanya ng kakayahang umatake ng lubhang mabilis. Habang sinusubukan ang kanyang bagong kasanayan, sinasabi ng bida na talagang kamangha-mangha ito. Kahit sa unang tingin ay tila mas mahina ito kaysa sa teknikang ginagamit ni Mark Boss, dahil ang dominant style techniques ay nakabatay sa bigat at lakas ng gumagamit. Habang ang quick style techniques ay gumagamit ng mabilis na galaw, at ang flow style techniques ay nakatuon sa pagsamantala ng kahinaan ng kalaban sa pamamagitan ng mga atake, na parang isang bersyon ng batgonting papel. Ngunit ang sikreto ay epektibo ang quick style techniques laban sa soft style techniques. Katulad ng Luxem Kingdom, isang estadong sakop ng imperyo na mahigpit na sumusunod sa dominant style technique at tinrato ang mga Gnomans bilang mga alipin ngunit halos matalo. Nang mga Gnomans na pinalakas ang kanilang sarili, at kahit pa sila'y natalo sa huli, naiwan nila ang isang bagay. Ang nomadic quicksword technique na nilikha upang labanan ang Trafalgar Sword Technique. Nang marinig ang tawag ni Carl, sinabi ni Delosian na pupunta na siya habang nasisiyahan sa teknikang kanyang natutunan. Maya-maya, makikita na ang lahat ay nagtipon. Kahit alam niyang hindi magkasundo ang mga grupo, sinabi ng protagonist na mas mabuting ituon nila ang pansin sa pagbabawas ng pinsala sa paglipas ng panahon. Inis na inis, sinabi ni Bemelo na nauunawaan niya, ganoon din si Felit. Habang nag-iisip, napagtanto ng ating bida na sa totoo lang, wala naman talagang nakinig sa kahit ano. Ibig sabihin, hindi magandang ideya na si Urgal ang magkoordina ng pagsalakay. Napatingin sa gilid, sinabi ng misteryosong binatilyo na mas mabuting sumama na lang ang protagonist. Kaya't hiniling ni Jelosian kay Carls na suntukin siya ng malakas para mapansin siya ng lahat. Bagaman nag-aalangan, sinampal siya ng kabalyero sa mukha, dahilan para agad mapalingon ang dalawang grupo. Nang makuha na ang atensyon, sinabi ng ating bida na siya ang mamumuno sa pagsalakay at kailangan nilang tandaan iyon. Kaya't pagkapasok nila, dapat ay itigil nila ang pakikipaglaban at sundin ang kanyang mga utos. Kung gusto nilang makalabas na buhay, dahil ang hari ng kabundukang Lokman ay napakadelikado. Naalala ni Felit ang sinabi ng bata noon na magiging madali lang ang misyong ito. Tinapos ni Delosian ang paliwanag sa pagsasabing oras na para pumasok. Sa loob ng malaking kuweba, makikita ang hari ng kabundukan na nakahiga sa tumpok ng mga buto. Ngunit bigla siyang napatayo ng may naamoy na kakaiba. Tumayo ito at sinabing tiyak niyang naamoy ang isang masarap na bagay, habang nakikita ang grupo ng mga mandirigmang nakatayo sa harapan niya. Sa kanyang isip, nagtataka si Felit kung ilang tao na kaya ang nakain ng nilalang na iyon batay sa dami ng mga buto. At napagtanto niyang ang mga halimaw sa paligid ang nagdadala rito ng pagkain. Ibig sabihin, hindi niya agad nakita kung gaano kapeligroso ang sitwasyon. Malakas na sinabi ng kapitan na ang mga kabalyero ng Spectral Forces ang sasagot sa lahat ng nangyari at mula ngayon. Maghihiganti sila para sa lahat ng mamamayan ng imperyo na namatay, kahit kapalit pa ang kanilang mga buhay. Sumisigaw, sinabi ng lahat ng kabalyero na ganap nilang nauunawaan. Ngunit sabi ni Bamalo, paghihiganti ang tungkulin nila, kaya't lalaban din sila. Walang alinlangan na sumugod ang dalawang grupo, dahilan para umatake ng unang beses ang halimaw, na muntik ng tamaan ang kapitan ng mga kabalyero. Pero mas mabilis si Felit at tumalon sa ere, tinamaan ang mata ng halimaw. Sa kanyang isipan, sinabi niya na tulad ng binanggit ni Galozian, immune sa mga atake ang mga mata ng halimaw. Kahit pamukhang iyon ang kahinaan, kaya't sumigaw ang lalaki, at inutusan ang kanyang mga tauhan na ituon ang atake sa matigas na balat ng halimaw.
makikita natin na parehong ang mga kabalyero at ang mga pari ay nagsimulang sundin ang plano. Walang tigil sa pagputol at pagtagos gamit ang kanilang mga espada. Kaunti lang ang layo, sinabi ni Carl na iyon ang inaasahan niya mula sa mga kabalyero ng Special Forces. Sumang-ayon ang ating bida at sinabing kahit mga kabalyero sila, ang mga lalaking iyon ay dalubhasa sa mga pananambang at asasinasyon. Habang iniisip kung nasaan si Ergel, tiningnan niya ang mangkukulam at inutusan itong ihanda na ang spell. Bumalik tayo sa labanan na ngayoy mas matindi pa. Galit na galit ang hari ng kabundukan at sinabi na wala silang pinagkaiba sa mga insektong Danieli na ikinaiinis niyang humaharap sa kanya na para bang karapat-dapat sila. Sumigaw ang protagonist at inutusan ang lahat na umatras. Dahil ang halimaw ay magpapakawala na ng isang napakalakas na atake, nangangalap ng sapat na lakas upang wasakin ang lahat sa paligid sa isang hampas. Isang pagsabog ang naganap, nagpapalipad ng mga bato at buto sa ere habang ang enerhiya ng salpukan ay umalingaw-ngaw sa buong labanan. Sa sandaling iyon, sinabi ni Turvan na handa na siya, nakatitig sa kalaban at inihanda ang kanyang spell, saka pinakawalan ang isang dambuhalang fireball na tumama ng direkta sa nilalang. Kahit nilamon ng apoy, patuloy pa ring umatungal sa galit ang hari ng kabundukan at nagpatuloy sa pag-atake. Biglang naglaho ang apoy na parabang walang nangyari, at may kakaibang nangyari kay Turvan, na tila nagyelo ang kanyang katawan. Hindi nagdalawang isip si Bemilo, tumalon siya ng mabilis at pinakawalan ang isang napakalakas na atake sa ulo ng halimaw. Nagulat ang halimaw, nataranta at mabilis na ibinaling ang mukha sa kabilang panig, dahil sa mga kabalyerong nakasampa na sa kanyang mga balikat at walang habas na pinuputol ang kanyang baluti. Sa isang sabayang pagsalakay, naisip ni Galosian na mahusay ang lahat, dahil sa ikalawang yugto ng laban, tumataas ang resistensya ni Gromhart at nawawalan ng saysay ang mga espada, dahil masyado na siyang mabilis mag-recover. Bumalik tayo sa nakaraan, naaalala ng protagonist ang pag-uusap nila ni Bimilo tungkol dito, kung saan sinabi ng lalaki na mas magiging epektibo kung gagamitan ng mana ang espada, pero hindi pa rin yon sapat. Kinakailangan ang mga mahiwagang atake para bumaba ang resistensya ng nilalang, na tiyak na magpupokus ng atake kay Turvan. Kaya sa halip na gumamit ng Sword Spirit, mas mabuting gamitin ang mana para mas bumilis ang dalaw. Matapos ang paliwanag, sinabi ng ating bida na napakasimple lang ng lahat, na para bang ang komplikadong plano ay isang karaniwang hakbang lang para sa kanya. Bumalik tayo sa labanan kung saan ramdam ang tensyon sa bawat sulok, at bawat galaw ay pwedeng maging dahilan kung sino ang mabubuhay at mamamatay. Isang pari ang nanonood mula sa malayo, maingat na inaalisa ang kaguluhan sa paligid bago gumawa ng anumang desisyon, saka ngumiti bago sumugod na parang nahanap na niya ang perpektong sandali para kumilos. Pumasok siya sa laban ng may matinding determinasyon. Pagkalipas ng ilang minuto, sinusubukan ni Gelosian ang lahat ng paraan para makaisip ng estratehiya upang hindi malipol ang kanyang mga kasama. Bigla na lang may humawak sa kanyang balikat. Sa harap niya, tinanong ni Carls kung pwede bang siya ang maging espada't kalasag ng kanyang Panginoon. Bukod pa sa katotohanang ang dalawang grupong lumalaban ay pawang mga piling mandirigma, na ibig sabihin ay marami na silang napagdaan ng ganitong sitwasyon noon. Nag-aalala, sinabi ng kabalyero na masyado nang pinapasan ng protagonist ang lahat, sa halip na ibahagi ang bigat sa kanya. Tinitigan niya ang lalaki at naisip na ang ganitong klaseng salita ay parang pagwawagayway ng death flood. Pagkatapos ay nakita natin ang isa sa mga kabalyero. Halos mawalan na ng lakas at katabi niya si Felit na tinanong kung ayos lang siya. Agad na naintindihan ng lalaki ang sagot sa pamamagitan lamang ng titig sa mga mata nito. Itinayo niya ang kabalyero mula sa lupa at sinabing kaunting tiis na lang. Pero sa kanyang isipan, sinabi niyang ang estratehiyang pag-abala sa halimaw para mapatamaan ito ng mangkukulam ng mahika ay lalo nang nahihirapang maisagawa dahil kulang na sila sa tauhan. Bukod pa sa napapagod na ang mga natitirang mandirigma, na nangangahulugang kailangan niyang painitin pa ang katawan para magampanan ang kanyang tungkulin. Pagkahawak sa kanyang espada, sumugod si Felit sa hari ng kabundukan, determinado siyang magbigay ng tiyak na hampas habang abala ang halimaw. Ngunit agad na naramdaman ng nilalang na may paparating na panganib. Upang makaiwas sa atake, nagsagawa ng mga flip sa ere ang kapitan, gamit ang buong liksi at karanasan para halos hindi siya matamaan. Napansin niya pagkatapos na si Turvan ay magbubuga na naman ng isang mahika. Sumigaw siya, sinabing kumilos na ito dahil iyon lang ang tanging sandali na mahina ang kalaban. Muling lumipad ang apoy patungo sa halimaw, na sumigaw ng walang tigil habang tinutupok ang bahagi ng katawan nito. Pinapanood ang tagpo, napansin ng kapitan na maaaring magtagumpay sila, lumilitaw ang kaunting pag-asa sa gitna ng kaguluhan. Ngunit biglang lumaki ang kanyang mga mata, dahil kahit nasusunog na, sumugod ang halimaw diretsyo sa kanya at hindi sa mangkukulam. Nakita niyang huli na para umiwas, kaya napagtanto niyang kailangan niyang harangin ang atake. Ipinwesto niya ang kanyang espada sa harap ng katawan, pinilit pigilan sa lahat ng paraan ang palakol ni Gromhart. Ngunit nabigo ang kanyang plano.
Nang malapit ng tamaan ng nakamamatay na atake, naisip na lamang niya na ito na ang kanyang katapusan. Sinabi niyang karangalan niyang maging lingkod ni Elrond ng matagal, ngunit sa huling segundo, may isang taong sumagip sa kanya. Si Bemilovion, napabirong sinabi na hindi na kailangang magpasalamat, dahil ang halimaw ay tumutok lang sa kanya dahil masyado siyang nagpapapansin. Sinabi ng lalaki na mas mabuting magsanib puwersa na lang sila para mapunan ang kakulangan dulot ng mga nasugatan. Walang alinlangan, sumang-ayon si Felit at sabay silang sumugod sa kalaban, pinagsasama ang kanilang mga galaw na tila likas sa kanilang katawan. Napalaki ng halimaw ang mata nito sa noo, nagulat sa bilis ng magkatuwang nilang atake, kasunod ay napansin nito ang isang fireball na papalapit diretsyo sa kanyang mukha. Ngumiti si Galozian, nagdiwang na gumana ang atake, at sa unang pagkakataon ay naramdaman niyang may tunay na pag-asang manalo ang kanilang grupo. At nakita natin na ang pagsasanib ng puwersa nina Bemilo at Felit, na noon ay tila imposibleng mangyari, ay ngayon napatunayang isa sa pinakamakapangyarihang kombinasyon sa labanan. Lumingon si Tervin at sinabing magpatuloy siya sa panonood at pag-aaral kung paano gamitin ang mahika. Habang minamasdan ang halimaw, sinabi ng ating bida na sa isang paraan ay nagawa nilang makarating sa ikatlong yugto, mas nagkakaisa pagkatapos ng lahat ng nangyari, na nangangahulugang kailangan na lamang ngayong muling ituon ng lahat ang pansin sa kanilang estratehiya. Nalaman natin na sa ikatlong yugto, nawawala ang pisikal at mahikal na resistensya ni Gromhart, ngunit tumataas ang pinsala niya habang bumababa ang kanyang kalusugan. Kaya para talunin siya, kailangang sumugod ng buong lakas at kalimutan ang depensa. Kahit pa sa simula ay ang layunin ng halimaw ay ang pinakamahinang grupo, na sa pagkakataong ito ay si Gelosian dahil siya ang may pinakamababang antas. May lumabas na mensahe na nagsasabing si Gromhart ay pinapanood siya ng mga mata ng demonyo. Sumigaw siya gamit ang buong lakas, inutusan ang lahat na maghanda sa pinakamasamang maaaring mangyari. Galit na galit at may mga matang nagliliyab, umatungal ang halimaw, tinatanong kung paano sila naglakas loob na galitin siya ng ganoon. Nangangalit ang mga ngipin, sinabi ng halimaw na titiyakin niyang kakainin niya ang bawat isa sa kanila. Bigla, isang malalim at nakabibinging pagbagsak ang umalingaw-ngaw sa buong labanan, dahilan para lumindol ang lupa. Gulat at manghang-mangha, nagtaka ang bida kung paano nagawa ng ganoon ang halimaw sa biglaang pagkakataon. Hindi maunawaan ang nangyari, tinanong niya sa sarili kung ano nga ba ang dahilan at basta na lang bumagsak si Gromhart. Lahat, sa lubos na katahimikan, ay napalingon sa bumagsak na halimaw, sinusubukang maintindihan kung ano ang nangyari. At napagtanto nilang ang tumapos sa hari ng kabundukan ay walang iba kundi si Orgil. Ang makita ang binata ay nagpasaya sa mga kasapi ng Order of Vengeance, dahil isa sa kanila ang nakatapos sa halimaw. Tumingin si Bamalo kay Felit at pinuri siya sa mahusay na trabaho, at ganoon din ang ginawa ng lalaki. Namamangha si Gelosian, iniisip kung may bahagi ba ng larong hindi niya alam, dahil sa orihinal ay hindi naman makikita ang kisam sa raid na yon. Pagkatapos ng labanan, nagtungo ang lahat sa silid-ingatan ni Gromhart, ngunit nagulat si Felit na walang makita roon. Ngumiti ang ating bida at tinanong kung talagang wala siyang nakikita. Tinanong ng kapitan kung ang tinutukoy ba ng bata ay ang mga bariles ng alak habang iniisip ang mga chismis. Natotoo palang lasenggo ang prinsipe, ngunit hindi pala yon ang dahilan. Sinabi ng bida sa lahat na maaari na silang umalis. Dahil bigla ang pagkamatay ni Gromhart, isa sa mga nagtatago ang lumitaw at sinabing kilala niya si Gamilo, kaya't natuwa ang lahat sa pag-aakalang iniligtas sila ng Diyos na si Olam. Sinabi ng lalaki na isa lamang siyang lingkod ng nasabing nilalang, ngunit totoo ngang dumating siya upang iligtas sila, ayon sa utos ng Diyos ng paghihiganti. Lumapit si Felit at ipinakilala ang mga kabalyero ng espesyal na puwersa, at sinabing dumating din sila upang iligtas ang mga tao. Ngunit tila hindi siya nag-iwan ng magandang impresyon. Isang matandang lalaki ang nagsabi na sinabi niya sa kanyang anak na darating ang imperyo para iligtas sila. Ngunit ngayon, gusto niyang malaman kung bakit ngayon lang sila dumating nang patay na ang kanyang anak. Sumisigaw, sinabi ng lalaki na wala namang dapat ipagmalaki ang mga kabalyero kung huli naman silang dumating. Hanggang sa kinailangan niyang makita ang kanyang pinakamamahal na anak na kinain ng halimaw. Ang lahat ng iyon ay labis na nakapagpahina sa loob ni Felit, at habang umiiyak, tinanong ng lalaki kung ano ang dapat niyang sabihin sa kanyang anak na patay na, dahilan upang magalit din ang ibang nakaligtas na nagsimulang sumigaw at murahin ang grupo. Isang kabalyero ang nagtanong kay Felit kung mas mabuting umatras na muna, at sa pagtingin niya sa mukha ng kapitan, napansin niyang hindi na talaga ito maayos. Lubhang apektado, nagsimulang humingi ng tawad ang kapitan. Lumapit si Elosian at sinabing dahil hindi karaniwan ang pag-atake ng mga halimaw sa bundok sa mga karatig na nayon, kaya't huli ang espesyal na puwersa sa pagresponde, ngunit ngayon, siya, kasama ang iba, ay handang makipag-usap kay Elrond upang tuluyang lipulin ang mga halimaw, at kahit wala namang makakapagpagaan ng dinanas nila. Nais niyang humingi ng paumanhin sa ngalan ng imperyo para sa karumaldumal na bagay na pinagdaanan nila. Isang lalaki ang nagtanong kung sino ang bata.
Pagyuko, ipinakilala ng bida ang sarili bilang si Galozian, ang ikatlong prinsipe ng imperyo. Agad nagsimulang magbulungan ang lahat tungkol sa mga chismis na pasaway ang ikatlong prinsipe. Ngunit ang simpleng kilos na iyon ay nagpapakita na mahalaga sila sa imperyo at na ang tunay na kaaway ay ang halimaw. Isang lalaking blondie ang naglagay ng kamay sa balikat ng ama ng namatay na bata at sinabing nawalan din siya ng asawa roon. Ngunit ngayon, silang mga nakaligtas ay kailangang magpatuloy at tipunin ang mga kwentong maikukwento nila sa mga mahal nila sa buhay na pumanaw. Kapag dumating ang panahon, at sa kanyang iniisip, sinabi ng ating bida na wala namang gaanong makukuha sa pagpatay kay Gromhart, dahil ang isang halimaw na umaatake sa mga tao ay wala namang dalang mahalagang gamit. Kaya ang raid na iyon ay nagsilbing paghahanda lamang para sa susunod na kaganapan, bukod pa sa pagbibigay ng strength elixir, na nasa loob ng mata ng halimaw at siyang pangunahing layunin niya. Biglang lumapit ang isang bilanggo at hiniling sa bata na itaas ang ulo nito, saka sinabing nararamdaman niyang isa siyang tao at nais niyang humingi ng pabor. Tungkol ito sa kanyang yumaong anak, si Mingho. Lubos na nalulungkot, sinabi ng lalaki na alam niyang pangalan iyon ng isang karaniwang mamamayan, ngunit nais niyang hilingin sa prinsipe na alalahanin ang anak niya, sabay iyak habang patuloy na nakiusap. Hawak ang mga kamay ng dukhang ama, sinabi ni Gilosyan na hinding-hindi niya malilimutan ang pangalang iyon. Dinala naman tayo sa kinaroroonan ni Elrond. Medyo nagulat, tinanong niya kung ang sinasabi ng kanyang kabalyero ay nagbago ang prinsipe. At dahil doon ay iniwan niya ito kasama ang mga rebelde, malaya. Walang gaanong masabi, kinumpirma lang ni Felit. At sinabi rin na ang mga nakaligtas na natagpuan sa kuweba ay nais na ang bata ang maging susunod na hari. Galit na galit, sinabi ng pinuno ng tropa na sapat na ang mga kahibangang narinig niya ngayong araw. At pagtalikod, inutusan ang bisekapitan na tutukan ang pag-aalaga sa mga nakaligtas dahil kailangan niyang makita ang lahat sa sarili niyang mga mata. Sa loob ng isang tolda, nakita natin si Galozian na nakikipagtalo kay Carls, na tila may iba palang layunin nang pumayag siyang samahan siya sa gubat. Nauutal, sinabi ng kabalyero na kahit siya ang tanod ng bida, wala naman siyang naitulong. Nang aasar, sinabi ng ating bida na hawakan niya ang tasa sa kamay niya dahil mabigat iyon. Dumating si Elrond at humingi ng paumanhin sa pagkaantala, saka sinabing may mga hindi kapanipaniwalang bagay siyang narinig mula sa bisekapitan. Pero nang makita ang ekspresyon sa mukha ng kanyang anak, tinanong niya kung may problema ba, nag-aalala sa biglaang tensyon sa paligid. Sinabi ng kabalyero na ayos lang ang lahat at bahagyang ngumiti ang lalaki, kahit may hinala pa rin sa pigil na sagot ng kanyang anak. Pagkaupo, tinanong niya kung totoo bang pupunta si Galozian sa Orax. Kinumpirma iyon ng bida at sinabing alam niyang iyon ang ikinababahala ng lalaki, pero kailangan niyang puntahan ang lungsod para sundan ang kanyang kapalaran. Kaya kung pipigilan siya ng lalaki sa kahit anong paraan, mapipilitan siyang gawin ang isang bagay na hindi kanais-nais. Sa isip ng mandirigma, iniisip niyang tuluyan ng nababaliw ang bata. Pagkatapos ay sinabing kahit biro, sobra na ito para sa kanya. Dahil bilang isa sa 3 kabalyerong may siyam na bituin, hindi niya talaga alam kung paano siya mahahamon ng isang tulad ng bata. At kahit ganoon, hindi nila hahayaang pumunta siya sa Orax, at ipapabalik siya sa palasyo, habang papatay naman ang mga rebelde sa gubat. Tumayo si Galozian at inilatag ang kanyang alas, formal na hinamon sa isang duelo si Elrond, hiniling na sumama agad ito palabas. Nang mapansing hindi kumikilos ang lalaki, tinanong ng bida kung natatakot ba ito dahil sa balikat nito. Galit na galit, sinabi ng kabalyero na hindi niya alam kung paano nalaman ng bata ang kanyang pinsala. Pero kung ang layunin ay pukawin siya, epektibo ito dahil tinatanggap na niya ngayon ang hamon. Sa labas, tinanong ni Elrond kung ano ang magiging mga patakaran sa duelo. Sa kanyang isip, iniisip ng ating bida na walang bakas ng pagkatalo sa tinig ng lalaki. Habang tumitig sa kaluluwa ng kabalyero, sinabi niyang ang unang patakaran ay gumamit ng purong espada, ang pangalawa ay bawal ang baluti. At ang ikatlong patakaran ay kung sino ang unang bumitaw sa espada ay siyang talo, kasabay ng paglitaw ng mensahe na nagsasabing magsisimula na ang marangal na duelo. Medyo malayo, tinanong ng iba pang mga kabalyero kung nababaliw ba talaga ang ikatlong prinsipe para gustuhin iyon. Nang aalas ka, sinabi ng isa sa kanila na isa lang siyang spoiled na bata na hindi pa man lang nakakatikim ng suntok. Narinig ni Felit ang lahat pero piniling manahimik. Handa na para sa duelo, sinabi ni Elrond na talagang kahanga-hanga na si Galozian mismo ang pumili ng mga patakarang hindi pabor sa kanya. At kahit sinabi ng bisekapitan na nagbago na raw siya, hindi naman talaga niya kayang paniwalaan ang ganong klaseng bagay. Pagkatapos ay tinanong niya kung alam ba ng bida na ang dahilan kung bakit hinuhusgahan siya ng ganito ngayon ay dahil sa mga kakilakilabot na ginawa niya noon. Hindi na hinintay ang sagot at sinabi ng lalaki na ang pagbabago ng sarili ay mas madali kaysa sa pagbabago ng tingin ng mga mamamayan. Habang nililinis ang tainga, tinanong ng ating bida kung nakasanayan na ba talaga nitong magsalita ng ganyan kahaba. Nagulat si Elrond at nanlaki ang mga mata.
Pang-aasar pa ni Galozian, tinanong niya kung naging mandirigma ba ito gamit ang bibig para sermunan ang mga tao. Matapang, sinabi ng ating bida na narito siya para talunin ang lalaki at pumunta sa Orax upang bumuo ng isang pundasyon ng paglago, habang iniisip na alam niyang hindi madaling baguhin ang tingin ng lahat. Pero maaaring posible yon kung aalis siya roon na panalo dahil isipin ng lahat na nagkunwari lang pala siyang hangal. Habang nakatitig sa Marquez, sinabi ng bida na panahon na para malaman niya kung karapat-dapat ba siya o hindi. Nagulat si Elrond at sinabing hindi niya inakalang maririnig niya mula sa bata ang ganong mga salita, at nang maalala ang sinabi nitong dadalhin ang kanyang anak sa teritoryo ng kalaban para lang uminom, nagsimula siyang magnitnit, hanggang sa mapatigil siya sa pagsasalita at bunutin ang kanyang espada, determinado na ngayong hindi niya hahayaang makaalis ng buhay ang bida. Naisip ng ating bida kung sumobra ba siya sa pang-aasar, dahil sa nakakatakot na paraan ng pagsugod ng lalaki, at agad na nagtapos sa desisyong kailangan na niyang ituon ang buong atensyon sa laban. Pagka-block ng unang atake, napagtanto niyang muntik na siyang tamaan, kahit patila mas mabagal ang dalaw ng kabalyero. Aktibado ang kanyang kakayahan, nagsimulang makita ni Helosian ang mga kahinaan ni Elrond, pero masyado siyang abala sa pagdepensa kaya hindi siya makaatake. Habang pinapanood ang matinding palitan ng mga suntok, nagsimulang magsigawan ang mga kabalyero, humahanga sa galing ng Marquez, pero sinasabi rin na mas mahusay ngayon ang ikatlong prinsipe kaysa sa inaasahan. Tulad ng inaasahan, umiti si Elrond at tinanong kung bakit ba ang yabang ng bata kung ganito lang pala siya kahina. Kabado, sinabi ng ating bida na kailangan niyang tamaan ang mga kahinaan pero masyado ngang mabilis ang mga atake ng lalaki at hindi man lang humihinto kahit isang segundo na siyang pumipigil din sa kanya para gamitin ang Nomad Sword skill. Nausisa ang Marquez at tinanong kung ano raw ang iniisip ng prinsipe. At kung hindi ba niya napagtatanto kung sino ang nasa harap niya sa sandaling iyon. Sabay isang malakas na sipa ang tumama sa bida na tumilapon palayo. Ipinakita ng kabalyero na mas malakas siya kaysa sa inakala, lagpas pa sa inaasahan dahil sa bilis at bangis ng kanyang mga dalaw. Sa matinding sakit, ang tanging naiisip ng ating bida ay kailangan niyang tumayo kahit nangangatog ang katawan at magulo ang pakiramdam. Dahil masyado nang malapit ang kalaban para umatake ulit at anumang dagdag na segundo sa lupa ay maaaring ikamatay niya. Namumugto ang mga ugat sa noo, tinitigan siya ni Elrond nang may matinding paghamak. Pero sa halip na samantalahin ang pagkakataon at umatake, tumalikod lang ito at naglakad palayo. Lumapit si Carl at tinanong kung ayos lang ba si Galozian, habang iniisip niya kung bakit hindi siya tinapos ng lalaki. Nagtataka, tinanong niya ang kanyang tagapangalaga kung bakit siya pinalagpas. Sinabi ng lalaki na para matapos ang laban, kailangan ibaba ng bida ang kanyang espada. Pero dahil hindi iyon nangyari, ang isang kagalang-galang na kabalyero ay hinding-hindi atake sa nakahandusay na kalaban sa gitna ng isang duelo, sabay tanong kung kaya pa ba niyang magpatuloy. Buong determinasyon, sinabi ng ating bida na kaya pa niya. Hindi natuwa ang kabalyero sa narinig at makikitang labis ang kanyang pag-aalala. Pero wala siyang magawa kundi maniwala sa kanyang Panginoon at sundin ang kagustuhan nito. Gayunman, nang malapit nang bumalik si Galozian sa labanan, hinawakan siya sa balikat ng kabalyero, sabay sabing kailangan niyang sabihin ang isang bagay ng buong seryoso, na alam niya na ang Trafalgar Technique ay hindi naman talaga mas mabilis kaysa sa teknik ng kanyang Panginoon. Pero kung magawa ni Elrond na i-connect ang mga flow, maaari siyang malunod sa mga atake nito. Kaya dapat siyang mag-focus sa pagputol ng flow bago mahuli ang lahat. At syempre, sa hindi pagpapatama. Pagharap niya, nagpasalamat ang ating bida sa paalala at sinabing mananalo siya at babalik na buo. Sa isip niya, tama ang sinabi ng kabalyero. At panahon na para mag-focus sa pag-atake sa halip na matakot. Matakot sa puwang sa pagitan ng laro at realidad na siya lang ang nakakaranas na siyang nagpapatigil sa kanya. Sa gitna ng mga tao, makikita natin ang isang bata. Tahimik na pinagmamasdan ang mga nakatatanda sa paligid. Sumisigaw, hinimok ng bata ang ikatlong prinsipe na huwag sumuko at huwag matalo. Na siyang nagpasimula sa iba pang mga nakaligtas na magsigaw ang buong sigasig para kay Galozian. Na ngayon nakaharap muli kay Elrond. Nahihiyang sinabi ng bida na sana huwag magsalita ng ganoon ang mga manonood. Habang iniisip na kailangan niyang mas maintindihan pa ang mundong kinalalagyan niya ngayon. Kahit pa mas naintindihan na niya ito kaysa sa ibang manlalaro. Tinanong ng kabalyero kung handa na ba siya. Ngumiting sinabi ng bata na matagal na siyang handa. Nakinabahan lang siya sandali. Pagkatapos ng ilang minutong katahimikan, sinabi ni Elrond na sa isang banda, may dahilan pa rin ang bata para magyabang. Nang aasar, sinabi ni Galozian na halatang galit ang lalaki. Na siyang maiintindihan naman. Sa kanyang isipan, sinabi niyang ang sikreto ng Nomad Sword ay nasa katotohanang nagsisimula itong mag-evolve kapag nakasalubong nito ang Trafalgar Sword. Na siyang perpektong kondisyon para tamaan ang 3 life points ng sabay-sabay. Parang pagsasalansan ng 3 bunton, ibig sabihin ay lahat ng nangyari hanggang ngayon ay panimula pa lang.
Para sa susunod, ipinatong niya ang talim ng espada sa harap ng kanyang mukha at sinabing sa pagkakataong ito siya ang unang atake. Sa kanyang isipan, sinabi ng Marquez na hindi pa siya nakakita ng ganong klaseng titig sa lahat ng pagkikita nila ng ikatlong prinsipe. At pagkatapos ay inamin na hayaan na ang bata kung anong gusto nitong gawin. Walang pag-aatubili, sumugod ang ating bida ng buong lakas at agad nagpakawala ng unang hampas. Ngunit nailagan iyon ni Elrond na parang mahika, kahit paramdam niyang mas mahusay na ngayon ang bata kaysa kanina. Ipinwesto ang espada sa likod, hinarang ng lalaki ang isa pang atake, at napagpasyahang kahit pa may pagbuti, hindi pa rin sapat si Jelosian para talunin siya. Kahit natatakot, napagtanto ng ating bida na mas mabuting umatake kaysa maghintay lang sa depensa. Kaya't umatake siya paabante, lumilipad patungo sa kalaban, at tinarget ang isa sa mga mahihinang punto nito sa bahagi ng bisig. Sa isang napakabilis na hampas, tinamaan niya ang target at natuwa dahil natapos niya ang unang bahagi ng plano. Sa isip ni Elrond, sinabi niyang hindi dapat tinamaan siya ng espada ng ikatlong prinsipe, kaya kailangan niyang suriin ang isang bagay. Yumuko ang lalaki, naghahanda sa pag-atake. Namilog ang mga mata ni Galozian at nagtaka kung paanong napalapit agad ang kabalyero, pero sa halip na matakot, pinili niyang puntiryahin ang susunod na mahinang punto. Matagumpay na tinamaan niya ito, at napagtanto niyang isa na lang ang natitira, ngunit mahirap tamaan dahil sa posisyon niya. Biglang, prutas na tila strawberry juice ang pumuslit sa mukha ng Marquez, galing ito sa sariling braso ng bida na ginamit niyang pantukod sa espada para harangin ang atake. Nagulat si Elrond at natanong sa sarili kung paanong nagawa iyon ng bata, kahit na maaring maputol ang sariling braso. At sa kabila ng lahat, may ngiti pa rin sa mukha ng bida, sabay nagyelo ang mundo sa pinakamahalagang bahagi ng labanan. Biglang may tinig na nagsabi na sa huli, nagawa niyang talunin ang isang taong obsessed sa espada. Namilog ang mata ng ating bida at nagtaka kung paanong bigla siyang nakatanggap ng isang bihirang kasanayan. Sabay na pilitang pumili ng isang transplant flower na nagbibigay kakayahang ibalik ang anyo ng kalaban sa pinagmulan nito. Dahil hindi sapat na umasa lang sa kasanayan para talunin si Elrond. Sa kanyang isipan, nagtanong si Jelosian kung ano ang mangyayari kung ibalik niya ang puwersang sumabog mula sa domain. Ngunit agad niyang napagtanto na hindi iyon ubra dahil humihina na ang puwersa sa domain. Hindi siya siniseryoso ng gabi para gumamit ng lakas, kaya kailangan niya munang baguhin ang pananaw ng lalaki. Muling nagpatuloy agad ang duelo matapos magpasya ang bida, matapos ang mahabang pag-isip na gamitin ang teknik na hiwa mula sa Wow Sword Method No. 1. Isa pang sagupaan ng mga espada ang nangyari, at unti-unting napansin ng lahat na mas mabilis ang espada ng binata, kahit pa isang kamay lang ang gamit niya. Nagulat ang isa sa mga kabalyero at napaisip kung hindi nga ba talaga kasing lakas si Auron tulad ng inaakala nila. Pero agad siyang hinablot ng kasama niya at sinabing kalokohan iyon dahil ni hindi pa nga inaayos ng commander ang tindig niya. Kinakabahan, pinakiusapan ng dilaw ang mata na binata ang kabalyero na kalmahan lang muna. Habang naglalaban, sinabi ng Marquez na nakakatuwang malaman na alam ni Galozian ang tungkol sa kanyang balikat at natutunan pa ang Oriental Sword Technique na kontra sa Trafalgar, na ibig sabihin, tama si Philip. At kahit pa siya ay muling isinilang, hindi niya pa rin papayagang dalhin ni Galozian si Carl sa Orax. Sa isip ng bida, napagtanto niyang wala ng oras para kumbinsihin ang Marquez na seryosohin ang laban, wala na siyang ibang pagpipilian kundi maglaro ng marumi. Habang umatras, tinanong niya kung bakit ganoon na lang ang pag-aalala ni Elrond sa pag-alis ni Carls, kung ang turing niya rito ay higit pa sa kapatid at mas mahalaga kaysa sa mismong ama nilang dalawa. Nagbigay siya ng ultimatum, tinanong kung anong karapatan ng lalaki na umasta bilang ama ni Carls. Ngunit hindi ganoon ang naging tugon ng Marquez gaya ng inaasahan dahil si Elrond, na itinuturing na huwarang kabalyero, ay karaniwang sumusugod sa sinumang tatama sa kanyang kahinaan. Pero sa pagkakataong ito, wala siyang ginawa. Nakayukong tinanong ng kabalyero kung ano bang alam ng bata para magsalita sa kanya ng ganoon. At sinabi niyang dahil lang nanonood ang anak niya, pipilitin niyang huwag kalmutin ang lalamunan ng prinsipe. Pero kung hindi, nakapanghihinayang na baka hindi na siya makarating sa Orax para harapin ang kanyang kapalaran. Sumigaw ang bida at sinabing kahit isa siyang Marquez, hindi maikakaila na binabantaan pa rin niyang patayin ang isang prinsipe. Habang sa kanyang isip, nag-aalala siya kung lumabis na naman siya ngayon. Tinanong siya ng lalaki kung iniisip ba niyang may pakialam pa ang mga tao sa kanya matapos siyang makidnap. At inamin niya pagkatapos na nakakaintriga rin talaga ang estilo ng espada ng bata. Ang tanging problema ay ang katotohanang wala namang saysay ang mga teknik ng mabilisang espada sa kanya. Dahil napakalaki ng agwat ng karanasan sa pagitan nila, na ibig sabihin ay matatapos na roon ang buhay ng ikatlong prinsipe. Ngunit bigla na lang lumipad ang espada ng Marquez, dahilan para magtaka ang lahat kung bakit basta na lang itinapon ng lalaki ang kanyang sandata. Lumapit si Carl at sinabi na ang nagwagi ay si Galozian Elodibald, ang ikatlong prinsipe, na ikinatuwa ng ilan pero hindi ng lahat.
Ngumingiti, sinabi ni Tervin na napakahusay ng ginawa ng kanyang alagad. Intrigado, iniisip ni Elrond kung anong klaseng galaw iyon, at kung bakit parang alam ng bata ang susunod niyang kilos, habang hindi man lang nawawala ang ngiti nito sa labi, para bang planado ang lahat mula simula. Iniabot ng bida ang kamay at tinanong kung siya ba talaga ang nanalo, pero nanatiling tahimik at hindi gumagalaw ang kabalyero. Napairap ang bida at sinabing dapat tanggapin na lang ng lalaki ang pagkatalo at maintindihan na puro panunukso lang ang lahat ng sinabi niya. Bahagyang natawa, napagtanto ng commander na tama nga si Felip tungkol sa pagbabago ni Galosian, na ibig sabihin ay may magandang kinabukasan si Carls. Nagulat ang bida nang biglang lumuhod ang Marquess at kinilala ang kanyang pagkatalo. Galt na galt ang ibang kabalyero at sinabing kailangang ulitin ang duelo dahil tiyak na may mali sa nangyari. Sumang-ayon din ang iba, iginiit na dapat itong kanselahin dahil ipinagbawal ang paggamit ng mahika. Tumayo si Elrond at pinulot ang kanyang espada, saka sinabi sa lahat na pumayag siya sa mga alituntunin mula pa sa simula. Pagkatapos ay tinanong niya kung sino sa kanila ang gustong maging kabalyero at maglingkod sa isang kapitan na hindi marunong tumanggap ng resulta ng isang laban na may dangal. Natahimik ang mga kabalyero na ikinasaya ni Felip. Sa kanyang isipan, sinabi ng bida na kahit sa kabila ng lahat ay natakot din siya, dahil kung walang ganoong mga kondisyon, baka nabasag lang ng lalaki ang espada niya gamit ang mga kamay. At doon niya napagtanto na napakahalaga talaga ng karanasan, isang bagay na nakuha niya matapos mamatay ng maraming beses kay Elrond sa laro. Yumakap ng mahigpit si Tervin sa kanyang anak at sinabing inaasahan na niya ang ganoong resulta mula sa kanya, habang si Carls naman ay nag-aalala sa kanyang mga sugat. Labsang tuwa ng babae at sinabing isa na lang siyang hakbang palapit sa pagiging pinuno ng Tor ng Mahika. Bigla na lang lumapit ang Marquess at humiling na makausap ang bida ng sarilinan, habang pinipilit panatilihin ang magiliw na ekspresyon sa mukha. Sa gitna ng kagubatan, isiniwalat ng lalaki na inutusan niya ang kanyang mga tauhan na ligtas na ihatid ang mga kasapi ng Order of Vengeance. Ngunit bilang kapitan ng mga kabalyero ng bansa, kailangan muna niyang malaman kung ano ang plano ng binata sa Orax. Dahil noong kabataan niya, nagsagawa siya ng isang lihim na misyon sa lungsod, at nakita niya mismo kung gaano ito kapanganib. Sinabi ni Galosian na kabisado niya ang Orax, isang lungsod na kabaligtaran ng Kirshan, magulo at parang laberinto na punang mga magnanakaw, at mga lugar kung saan ibinebenta ang mga mapanganib na produkto, kung saan posible pang ipagpalit ang buhay at kamatayan sa itim na merkado. Ngunit ito rin ay isang lugar na tinitirhan ng mga tao. Sumang-ayon si Elrond, pero sinabi na ang mga taong iyon ay hindi mga prinsipe. Naasar, sinabi ng bida na alam niyang may 6 na armadong grupo sa lugar, kabilang na ang 2 simbahan. Mabilis na pinutol ni Miravis ang usapan at sinabing hindi na kailangang banggitin pa ang iba, lalo na ang pinuno ng revolusyonaryong hukbo, na ang pangalan ay ipinagbabawal banggitin dahil itinuturing itong pagtataksil sa imperyo. Sinabi ni Gilogen na huwag mag-alala ang lalaki dahil pinaghanda niya ito ng mabuti at wala siyang balak sumanib sa hukbo. Ang gusto niya ay sakupin ang isang pagkakataon na tanging Orax lang ang may kakayahang magbigay, isang oportunidad na sapat para sa isang prinsipe na walang taglay, upang pabagsakin ang lahat. Tinanong ni Elrond kung tinutukoy ba niya ang pugad ng Dragon Hair. Sumagot ang bida at sinabing balak niyang pasukuin ang halimaw na naninirahan sa asul na kabundukan, sa mismong bangin ng patay na dragon, isang lugar kung saan nangingitlog ang mga dragon. Isang pasukan na ipinagbabawal sa kahit anong ibang lahi, ngunit kapag may nakatapos sa misyong iyon, literal na maaari nilang kontrolin ang mga dragon. Tila labis ang pagkagulat ng kabalyero sa mga revelasyong iyon. Pagkatapos ay hiniling niya sa bida na pag-isipang mabuti ang lahat dahil napakaliit ng tsansa na magtagumpay sa ganoong gawain. Sabi ng binata, tama ang lalaki, pero ang pagtalo rin sa kanya ay itinuring noon na imposibleng mangyari. Kaya kailangan niyang sundan ang kanyang tadhana. Tinanong ni Elrond kung ano ang dapat niyang sabihin sa hari kapag nalaman nitong pumunta sa Orax ang kanyang anak. Nag-aalala, napagtanto ni Gelosian na hindi pa niya naisip ang tungkol sa kanyang psychopath na ama, ang hari ng Imperyong Varishan, si Carlo Eobald. Nakilala bilang isa sa pinakamalakas at pinakabaliw na tao sa kasaysayan ng sangkatauhan. Matapos mag-isip sandali, sinabi ng bida na sabihin ng kabalyero sa hari na siya ay naging isang propeta. Tinanong ng lalaki kung ang tinutukoy ba niya ay ang Sea Prophet Syndrome, pero sabi ng binata ay hindi na niya papaliwanag pa. Hiniling din niyang sabihin na pupunta siya para nakawin ang Tears of Dawn, isang imperial na artifact na hawak ngayon ng pinuno ng mga revolusyonaryo, at sapat na raw iyon para tantanan siya ng hari. Sumagot si Elrond na naintindihan niya, at ang tanging hiling na lang niya ay kung maaari ay umalis na lang kinabukasan ang binata. Upang makaligo muna, makakain, at makapagpagamot na lahat ng ito ay dahil kay Carls. Tinanggap naman ito ni Elogion, at makikita ang lahat na nakaupo sa paligid ng apoy, masayang nag-uusap at nagtatawanan. Sinabi ni Balminalo kay Felip na paglilingkuran niya ito na parang kapatid, na labis na ikinagulat ng ating bida.
Mabilis lumipas ang gabi, at kinabukasan, ibinunyag ni Corls na siya ay medyo kinakabahan, tulad ni Turving. Lumapit si Elrond at sinabing handa na ang lahat. Pagkatapos ay hiniling niya sa binata na bumalik ng ligtas upang makilala pa niya ito ng mas mabuti at nasanay alagaan niyang mabuti si Corls. Ngumiti ang ating bida at sinabing gagawin niya yon. Kaya nagsimulang maglakad ang lahat patungo sa portal papuntang Orax. Sa kabilang panig ng portal, isang malakas na asul na liwanag ang sumalubong sa kanila at may nagsabing dumating na ang ikatlong prinsipe. Matalim ang titig ni Bemilo habang tinatanggap ang binata, maligayang pagdating sa Orax. Nakatingin sa unahan, tila labis ang pagkabigla ng tatlong mandirigma sa tanawing kanilang nasilayan. Sa isip ng ating bida, naalala niya ang misyon na natanggap niya pagdating sa mundong iyon na tila nagpapakitang ang kaligtasan at pagtakas ni Gelusian ay hindi bahagi ng laro. Ngunit ngayon, nakatanggap siya ng isang tiyak na tiket sa lottery na kahit ang antas ay isa ng malaking gantimpala, lalo na para sa kanya na nasa antas siyam pa lamang. Kaya't napagtanto ng bida na pag naabot niya ang antas 1-0, panahon na para bumili ng ikalawang mga card. At kahit isa pa yung i-grade, magiging napakalaking bentahe na ito, dahil maaaring gamitin ang ganitong klase ng card upang makakuha ng karanasan. Gayunpaman, ang pinakanais ng ating bida ay lumabas muli ang Great Mage card, kahit isang beses pa lamang. Biglang may sumigaw, iniutos na dakpin silang lahat agad-agad. Nag-aalala si Corls, ngunit pinaalalahanan siya ng bida na alalahanin ang paalala bago sila umalis na ipinagbabawal ang labanan dahil hindi na sila nasa teritoryo ng imperyo. At kung magkamali sila, walang dugong maharlika ang makapagliligtas sa kanila. Dahil narito na sila sa Orax, ang lungsod ng mga labag sa batas at ng mga umiiyak para sa revolusyon. Maya-maya, matapos maglakad-lakad, makikitang pagod na ang ating bida sa pagkakatali. Ngunit kahit ganoon, ang hindi paglaban ay isang sinadyang pa siya. Ngumiti si Bamilo at tinanong kung talaga bang naniwala ang binata sa napakababaw na palabas tungkol sa isang prinsipe na sugo raw ni Olam. Ang narinig ay labis na ikinainis ng ating bida na dahil malayo sa tahanan ay walang magawa. Ayon pa sa lalaki, tulad ng hindi siya tunay na sugo ng Diyos ng paghihiganti, hindi rin niya dapat subukang lokohin ang dakilang arsobispo. Galit na galit si Turven at tinanong kung paano nagawa ni Bamilo iyon sa kanila. Dinala naman tayo sa ibang tagpo kung saan may isang tao ang bumaliktad ng pahina ng isang libro bago ito isara. Ipinakita na ito ay isang babae na may magenta na mga mata at nakasalamin. Ngumiti ito habang tinatanggap si Galosian na nakaupo mismo sa harapan niya. Dahil nakatali pa rin, sinabi ng ating bida na medyo marahas ang pagtanggap na iyon para sa isang taong nagligtas sa mga miyembro ng Order of Vengeance mula sa kamatayan. Ngumiti ang babae at nagtanong kung ganoon ba talaga ang gusto niyang estilo ng pakikipag-usap, habang iniisip ng ating bida na si Bamilo ay isang napakatalinong asasin na malamang ay nakatanggap ng mga ulat tungkol sa kanya sa pamamagitan ng mga ibon na nangangahulugang may sapat na panahon ang lalaki para iset ang patibong. Dito natin nalaman na ang babaeng nasa harap ng ating bida ay si Chandel Frey, ang dakilang arsobispo ng simbahan ni Olam, na may matinding galit sa imperyo dahil sa hindi na magagamot na pinsala sa kanyang braso. Sa kanyang isipan, napagtanto ng bida na gustong gamitin siya ng babae upang makapinsala sa imperyo. Bigla, sinabi ni Chandel Frey na tama siya, na para bang binabasa ang kanyang iniisip, at inihayag na kahit pasabihin ng binata ang kanyang tunay na layunin, wala naman itong mababago. Sabi ni Galosian na malamang ang ministro ng palasyo, nakakampi nila ay galt na, isang bagay na mararamdaman din niya kung siya ay mahuhuli. Umiti ang babae at sinabing interesante yon. Ngunit sagot ng bida, hindi siya interesado, dahil salamat sa kanya ay nagkaroon pa siya ng pagkakataong makipagduelo sa Marquis, na nagdulot sa kanya ng napakasarap na pakiramdam, isang damdaming sigurado siyang alam din ni Chandel, kahit hindi siya nanalo gaya niya. Matapos siyang tapunan ng malamig na tingin ng arsobispo, tinanong ng ating bida kung gusto ba siyang patayin ng babae, at idinagdag na kung sakaling gawin yon, tiyak na pagsisisihan niya ito ng labis. Dahil kung wala siya, wala ring makakapigil sa paparating na kapahamakan. Natatama sa Orax sa loob ng humigit kumulang 10 araw mula sa araw na yon, kung saan maraming buhay ang masasakripisyo. Ngumiti ang babae at tinanong kung anong uri ng kapahamakan ang tinutukoy niya, at kung ito ba'y isang uri ng lindol. Pagkatapos ng lahat, ang lungsod ay may simbahan kung saan maaaring direktang magpakita ang isang Diyos at pigilan ang anumang bagay gamit ang banal na kapangyarihan. Bahagyang natawa si Galosian at tinanong kung hindi ba niya alam na ang banal na kapangyarihan ay hindi omnipotente dahil iyon ang likas at lohikal na kaayusan. Ipinatong ng arsobispo ang kanyang kamay sa mesa at sinabing totoo ngang lahat ay may likas at lohikal na kaayusan, saka iniutos na dalhin ang ikatlong prinsipe sa piitan. Habang papalayo ang babae, agad pumasok ang mga gwardyang nanginginig ang buong katawan upang tuparin ang utos. Sabi ng ating bida, may mali sa kung anuman ang nangyayari roon.
Pagdating sa selda, nakasama niya sina Carls at Terven, na agad nagtanong kung ayos lang siya, at kung paano ang naging pag-uusap kay Frey. Tumigil sa paglalakad si Galosian at mumiti, bago tuluyang nagsara ang pintuang bakal sa likuran niya. Makalipas ang ilang minutong tahimikang pagtititigan, naupo ang lahat at sinabi ng kabalyero na dumalaw si Bemilo sa kanila at nagdala ng pagkain. Sabi ng mangkukulam, nabanggit din ng lalaki saglit ang sitwasyon sa lungsod. Tinanong ng ating bida kung nabanggit ng pari ang tungkol sa mga kaguluhang kinasasangkutan ng mga paksyon na ikinagulat ng babae. Sabi ni Carls, ibinunyag ng lalaki na ang Kisharis Cathedral at ang Titan Task Force ay kasalukuyang kumokontrol sa Ulum Church. Na kailangan nilang paalisin o patawan ng kamatayan ang ikatlong prinsipe na itinuturing nilang isang kaaway. Nalaman natin na 6 na grupong militar ang bahagi ng Paksyong Revolutionary Army, ang dakilang Anden Church ng Serpent's Tablet, kung saan naroroon ngayon ang grupo, ang Kishiris Church ng Foxa Tablet, ang Border Guard na responsable sa mga panlabas na lugar, ang City Maintenance Unit na nagbabantay sa Messenger's Grounds, ang Yesi Army na siyang Reserve Force, at ang Titan Task Force na bumubuo ng isang malaking revolusyonaryong puwersa sa pamamagitan ng paghahati ng mga tungkulin at saklaw. Gayunpaman, ang sentral na figura sa lahat ng ito ay ang Supreme Ruler na katumbas ng Emperador ng Imperyo. Sa kanyang isipan, kinukumpirma ng ating bida na tiyak pinag-usapan ng lahat kung paano siya pakikitunguhan, kaya tinanong niya kung may iba pa bang sinabi si Bemilo. Sinabi ni Terven na sinabi ng lalaki na maraming tao roon ang kasing talino ng ikatlong prinsipe, at dahil masyado siyang mayabang kaya siya nauwi sa kulungan. Nag-aalala, sinabi ng babae na pagkatapos niyon ay hindi na niya alam kung ano pa ang dapat sabihin, hindi naman daw ibig sabihin ay sang-ayon siya sa sinabi ng lalaki. Bigla, nagsimulang umasta ng kakaiba ang ating bida na ikinabahala ng kanyang mga kakampi. Sabi ni Galosian ay ayos lang siya, at sa katunayan ay natawa siya nang mapagtanto ang ibig sabihin ni Bemilo. Nasa loob ng kulungang iyon, may daanan na papunta sa ilalim ng lupa.